Ikaw ang Shadow Master, di ba? Sa wakas ay nahuli rin kita. Ngayon na ang araw ng iyong kamatayan. Bakit ang tagal nyo? Mas mabagal pa ito sa inaasahan ko. Medyo mabagal nga. Pasensya na, Shadow Master. May dalawang basura na hinarap sa daan, kaya nahuli. Mga kapatid, sugurin nyo sila. Jurugin nyo. Shadow Master, kahabagan. Narito ako, naghihintay sa'yo. Hindi mo ba alam kung sino ang pumatay? Ayon sa mga ulat, si Jilin Godong, Pangulo ng Donghai Group, ay muling naharap sa balakid sa King Yuan Project. Ang mga pamunahing teknikal na tauhan ay tila hinakot ng kompetisyon at tuloy-tuloy ang pagbaba ng halaga ng grupo. Inusig ng publiko ang kakayahan ni Jilin Godong sa pamamahala. Shadow Master. Mukhang delikado ang kalagayan ni Jilin, Shadow Master. Ayon sa pinakabagong balita, ang problema ay hindi lamang galing sa labas. Sa loob ng pamilya Lin, ang iyong stepmother at kapatid ay aktibo rin. Parang may gustong magsamantala sa sitwasyon. Na. Gusto ng pulong tumahimik pero di tumitigil ang hangin. Mukhang may hindi na makapagpigil. Shadow Master, talaga bang babalik ka sa pamilya Lin? Babalik ako. Kung may gustong sumusaw sa maruming tubig at manghuli ng isda sa gulo, lalong papabulain ko ang tubig. Sa maruming tubig lamang, magagawa ang paglilinis. Mabuti. Hahanda na ako para umuwi. Ako rin ay. Ikaw, manatili ka. Marami tayong proyekto dito, kailangan ng mag-aalaga. Tandaan, huwag magpabaya dahil pansamantalang alis ako. Walang dapat magkamali. Nandito ka. Kaya kampante ako. Naunawaan, Shadow Master. Sisiguraduhin kong maayos ang lahat dito. Elaine, sumama ka sa akin pauwi. Kailangan ko ang iyong mga tauhan sa bansa. Naunawaan. Beije, Shadow Master, handa na ang lahat sa Baiji. Nakahanda kaming sumuporta sa anumang hakbang mo sa bansa. magaling. Kung gayon, simulan na natin ng dahan-dahan. Shadow Master, ano ang gagawin natin sa mga taong ito? Gaya ng dati, itapon sa dagat para pakainin sa mga isda. Hindi talaga pwedeng gawin, tatay. Si Jiaming ang tunay kong anak. Anak din niya ang apo mo. Ang pamilya nating Lin, walang kahalo. Nang dugo ng isang babaeng taga-probinsya, si Goodong. Gusto mo bang dahil dito sa taong di karapat-dapat? Sirain mo ang sarili mo? Makinig ka. Ipadala mo ang bata, ako ang gagastos. Hahanap tayo ng pinakamagaling na doktor sa buong mundo para magamot ka. Mananatili ka pa rin. Bilang tagapagmana ng pamilyang Lin o kaya, kayong dalawa ng anak mo, ay dito na lang maghintay ng kamatayan. Ikaw ang bahala. Kung aalis na ba ako, gagaling na ba ang sakit ni tatay? Maligayang kaarawan, tatay. Maghiling ka na. Maghiling ka, tatay. Kaming mag-ama ay magkakatotoo ang lahat ng hiling. Tatay, may isang lola sa kanto kanina na nagbebenta nito. Sabi niya, kapag suot ito, magiging ligtas at payapa. Isang para sa iyo, tatay. At isang para sa akin. Dapat tayong lahat ay maging ligtas at payapa. Ligtas at tayapa. Mabuting anak. Halika. Tatay, ito na ang huling pagkakataon na yayakapin kita. Tatay, dapat kang mabuhay ng matagal.
Master, malapit na tayong dumating sa bahay ng mga Lin. Mabuhay ng matagal. Nandito na ako. Ngayon, may mga taong magiging hindi komportable. Ginoong Lin, Ginang, may isang binata na humihiling na makipagkita. Nagpakilala siya bilang si Lin Jiaming. Papasukin mo siya. Opo. Tatay. Ako to. Hindi mo ba ako nakikilala? Ako si Jiaming. Hindi ako namatay. Dinukot lang ako. Ikinalong ako sa isang silong, 20 taon. Pinagbuhatan nila ako ng kamay, hindi pinakain, lahat dahil sa peklat na ito sa likod ng aking tainga. Gusto nilang sunugin ito. Hindi makita ng iba. Pinagbantaan ko ang buhay ko para protektahan ito. Nakatakas lang ako at nagpagalagala hanggang sa makarating dito. Tatay. Ang anak kong si Lin Jiaming, sa likod ng kanyang kaliwang taina, noong siya ay 3 taong gulang, ay hindi sinasadyang natumba ang termos. Luma na ang paso. Hindi talaga ito, yung bagong hiwa lang ng kusilyo, na peking peklat na hindi pa man lang tuyong-tuyo ang langib. Sabihin mo, sinong nagsabi sa'yo kung saan ang peklat? Sinong nagpanggap na anak ko rito? Hindi. May nagbayad sa akin. Hindi, talagang ako si Jiaming, pa. Maniwala ka sa akin, tao. Ilabas nyo, tong walang kamatayang hayop. Pa, huwag. Pa, patawarin nyo ako. Imbestigahan nyo kung sinong nasa likod nito. Ilan na ba to, Gudong? Taon-taon tayo naghahanap, malaking gantimpala, mga kuto lang ang dumadating. Sayang lang ang pagod, nadudumihan pa ang lupa ng pamilya Lin. Ama. Pa, sa totoo lang, 20 taon na. Kung buhay pa man lang ang kuya ko sa labas, baka ano-ano nang napag-aralan. Mandaraya, mambubudol. Baka mas malala pa sa naunang nagpangga. Kahihiyan lang sa pamilya Lin. Ginoong Lin, may isa pang binatang humihingi ng pagpupulong sa pintuan. Sabi niya, siya raw si Lin Jiaming. Ayan. Nandyan na naman. Masyado yata nating pinagtaasan ang gantimpala. Laging may mga walang modo, walang kamatayang susubok. Zhongbo, paalisin mo na lang, di ba? Sawa na kayo sa ganitong palabas. Nakakainis na, pa, ipataboy na lang ng mga gwardiya. Baka kung sino-sino na lang ang makapasok sa pinto natin. Papasukin mo, opo. Gudong, Papasukin ko siya, dahil nandito na siya. Gusto kong makita kung anong klaseng tao ito. Pa. Nandito na ako. mukhang mas lalong pulubi kaysa sa mga nauna. Sabihin mo, sino ang gumawa ng istorya mo? Magkano ba ang gusto mo para umalis? Ma, huwag mo munang sabihin, mas mukha pa siyang galing bundok. Baka mas magaling pa siyang magdrama. Ibig mong sabihin, ikaw si Jiaming. Ako nga. Ebidensya? Yung nauna, peke pa ang pekla. Ang sinasabi niyong ebidensya. Ito ba? Ano pa? Isang peklat. Hindi sapat yan. Noong bata pa ang anak ko. Ang singsing na suot mo. Yun ang singsing na pinag-ipunan ko noong bata pa ako para ibigay sa'yo. 2, isa para sa'yo. Isa para sa akin. Isa para kay tatay, isa para sa akin, ligtas tayong lahat.
Bago ako umalis, huling beses kitang pinagdiwang ng kaarawan. Ang kandila ay pusporong nakatusok sa mamon. Tatay, natupad na ang hiling mo. Ikaw nga si Jiaming. Anak ko, Tatay, nandito na ako. Tatay, ikaw nga si Jiaming. Buhay ka pa. Dahil sa mga bagay na sinabi mo, tanging tayong dalawa lang ang nakakaalam. Salamat sa may kapal. Ibinabalik niya sa akin ang anak ko. Gudong, kumalma ka. Base lang sa ilang salita at isang matandang peklat, huwag kang magpadalos-dalos. Parang laruan lang yan, paano kung sinusubok ka lang nito? Dapat mag-na-test. Tama si nanay, tatay. Baka naman, nakita lang niyang mayaman at makapangyarihan ang pamilya natin. Kaya nagpakilala. Dapat magpatingin sa iyan eh. Pa, hindi na kahisino. Maglakas loob na magpanggap na anak mo. Tumigil kayong lahat. Hindi ko ba makikilala ang sarili kong anak? Si Jiaming to, ito ang anak ko. Walang ENA test. Kung may magsalita pa, huwag ninyong sisihin ang sarili ninyo. Tatay, mommy, tingnan ninyo ang bagong limited edition bag ko. Maganda, di ba? Sino to? Bakit may pulubi sa loob ng bahay natin? Ang dumi-dumi, ilabas niyo siya agad. Huwag mong tapakan ang Persian rug ko. Wee. Huwag kang magsalita ng ganyan. Ito ang kuya mong si Lin Jiaming. Bumalik na siya. Ano? Kuya, siya, tatay, tumanda ka na ba? Paano siya magiging? Isa sa pamilya natin, parang galing sa bundok, isang probinsyano. Wee. Paano mo kinakausap ang tatay mo? Walang respeto. Gudong, kita mo, kahit si Weiwei ay, bigla na lang may umuwi sa bahay natin. Paano tatanggapin ng mga bata yan? Ano na lang ang sasabihin ng iba sa pamilya natin? Ginawa natin yung ENF test para mapatahimik ang lahat. Para maging legal ang lahat. Sage. Umuwi na si Lin Jiaming ngayon. Yan ang totoo. Simula ngayon dito na siya titira. At bukas, sumama ka sa opisina para matutunan ang negosyo. Sa opisina, nababaliw ka na ba, Gudong? Kakakauwi lang ni Jiaming, wala siyang alam sa kumpanya. Kung pupunta siya agad sa opisina, pagkatawanan lang siya. Kung hindi alam, matuto. Anak ako ni Lingo Odong. Anong hindi matututunan? Sige, matuto, syempre matututo. Pero yung pag-aaral, kailangan ng proseso. Huwag magmadali, magsimula sa basic para kumbinsido ang lahat. Tama ba, Yaozu? Tama ang sinabi ni Mama at Papa. Kakauwi lang ni Kuya. Dapat talaga magsimula sa baba para masanay. Para maintindihan niya kung paano gumagana ang kumpanya natin. Sage. Simula ngayon, ikaw ang mag-asikaso ng trabaho ng kuya mo. Pwede ba? Huwag kang mag-alala, Papa, siguradong. Alagaan ko siya na mabuti. Jiaming, magsumikap ka, walang problema. sabihin mo. Master, sa wakas nakabalik ka na sa bansa. Nagawa ko ang misyon. Ayon sa plano mo, naitatag na ang Universal Capital dito. Nangunguna na sa industriya. Handa na ang trilyong pondo. Hintay lang ang pagbabalik mo para mamuno. Para masimulan na ang susunod na yugto. Magaling ang ginawa mo, Beijing. Kailan ka pupunta sa headquarters? Maraming proyekto na kailangan mong personal na aprubahan. Huwag magmadali. Bukas, magtatrabaho muna ako sa Lin Group. Para matulungan si Papa na ayusin ang kumpanya. Huwag muna kumilos, hintayin mo ang balita ko. Naiintindihan ko. Handa ako palagi, Master. Ginoong Yaozu, inawag mo ako. Ginoong Yaozu. Lalong humahalin tulad ka na sa Ginoong Lin. Manager Zhao, maganda ang trabaho mo nitong nakaraan. Ginoong Yaozu, may narinig ako. May bisita kayo sa bahay. Bisita? Yun bang galing kung saang probinsya? Dahil nakarinig lang ng ilang salita, hindi alam kung saan nakuha ang mga lumang balita, tapos magpapangga. Bilang kuya ko napatay na ng 20 taon, nakakainis talaga. Naintindihan namin ang ganyang mga impostor na umaakyat sa lipunan,
kailangan namin. Sila'y disiplinahin ng mabuti. Bukas, magpapanggap siya at tupunta sa departamento ninyo. Pamaranasan ang buhay. Sinabihan ko na si tatay, alagaan siya ng mabuti. Naiintindihan namin. Yung Master Zhu, huwag kayong mag-alala, sa departamento namin, marami. Ang ganyang pag-aalaga, marumi at mabigat na trabaho. Mga bagay na madaling maging panangutan, marami dito. Huwag kayong mag-alala, painamin ko ang baguhan na ito. Sa Corporate culture ng Lin Group. Mabuti kapag natapos ito. Ang budget ng departamento sa susunod na quarter. Dadagdagan ko ng 20%. Maraming salamat, Yong Master Zhu. Alagaan ko siya ng mabuti para hindi niya makakalimutan. 6 na. Hoy! Ikaw, Ano ba? babalaan kita. Ito ay Lin Group, hindi ito parang. Palayan ninyo sa probinsya, magpakabait ka. Makinig ka, probinsyano, sa kumpanya, huwag kang magsabi sa kahit sino. Na ikaw ang kuya ko, ako si Lin Weiwei. Hindi ko kayang mapahiya, narinig mo ba? Tapos na. Anong ugali mo iyan? Sasabihin ko sa'yo kapag narinig kong may kumakalat na chismis. Paalisin kita agad, umalis ka dyan. Kamusta? Kamusta? Tanong ko lang. dumating na ang sikat na backer. Parang malayong kamag-anak ng pamilya Lin, ang ganda ng suot. Mukhang pumunta lang dito para humingi ng tulong. Baguhan. Ano nga ulit ang pangalan mo? Lin Jiaming. Lin Jiaming. Parang kahapon lang pumasok. Espesyal na inutos niyong Master Zhu. Nabigyan ng espesyal na atensyon. Pero sa warehouse department namin, walang tamad dito, dahil inilagay ka rito niyong Master Zhu, ibig sabihin may kakayahan ka. May mahalagang trabaho ako dito, ikaw lang ang bagay. Alam mo ba ang Chen Group, sila, may isang proyektong outsourcing ng warehouse na na-delay na mahigit kalahating taon. Dalhin mo ang kontrata, at ayusin mo na yan. Ano ba ang mga specific na requirements? Ang requirement, sa loob ng 2 araw, kailangan kong makita. Chen Chanfang, ang kontratang may pirma mismo niyong Master Chen. Kung hindi mo matapos, edi magtrabaho ka sa warehouse. Ilis sa arrest. Nakasulat na diyan, pero paalala ko sa'yo. May masamang ugali siyang Master Chen, lalo na ayaw niya sa mga mukhang mahirap. Sa itsura mong yan, bahala ka na sa buhay mo. CJ. Si Chen Chanfang na yan, talagang gulo. Yung huling nagpunta, si Xiao Li, ginamitan siya ng golf club, pinagabuyan palabas. Si Atwang naman, binuhusan ng red wine. Sabi niya, nakakasilaw daw sa paningin. Boss, tungkol sa impormasyon ni Chen Chanfang, nahanap na. Summary. Panganay na anak ng pamilya Chen, 28 taong gulang, tipikal na playboy. Mahilig sa karera, sugal, at paggamit ng babae. Ayon sa impormasyon, sa black market, bumili na siya na hindi bababa sa 4 na batch ng fantasya at mga katulad na gamot. Karaniwang ginagamit sa mga babaeng ayaw sumunod. May target ba? Walang specific na target, pero nitong nakaraang 2 buwan. Kasama ang mga anak mayaman ng iba't ibang pamilya. Kasama na si Miss Lin Weiwei. Malapit siya kay Weiwei nitong mga nakaraang araw. Madalas silang magkasama sa mga social gatherings. Si Miss Lin Weiwei, parang interesado siya sa collaboration project ng Chen Group at Lin Group. Boss, gusto mong samahan kita. Hindi na. Umuwi ka na, ihanda mo na ang pagtanggap sa kontrata ng Chen Group. Sige. Ikaw, bakit ka nandito? Nagtatrabaho ako. Trabaho. Lin Jiaming, naiintindihan mo ba ang sitwasyon? Ito ang Chen Group, lugar ba ito para sa mga
Katulad mong probinsyano. Binabalaan kita, huwag kang magpapahiya dito kung malalaman. Ni Giant Fangji, nakilala kita, hindi kita patatawarin. Huwag mo akong sundan. Yan, siguradong malakas, bagong labas na fantasya. Isang piraso lang nito, tiyak na kahit sino pang dalagang matapang, ay magiging malibog na pusa. Yung babaeng si Lin Weiwei. Laging nagpapakabanal sa harap ko, hawak lang kamay, sobrang reklamo na agad. Ngayon, tatanggalin ko talaga ang pagkukunwari niya. Kuya Tianfang, ang luwag ng security ninyo kahit sino na lang. Nakakapasok dito. Anong nangyari? Sino ang nagali sa atin? Halika, uminom ka ng tubig. Kuya Tianfang, tingnan ninyo ang partnership ng Chens. At ng Lins, tingnan ninyo. Weiwei, tayo muna. Sino ka? Paano ka nakapasok? Security. May laso ng tubig. Anong sinasabi mo? Rongbing, tawagin ang security. Lin Jiaming, baliw ka ba? Kuya Tianfang, ilaw namin. Partner, lumayas ka na. Anong gagawin mo? Derivatibo ng methamphetamine, halo ng hallucinogen. Sa merkado ay fantasy kapag nahalo sa tubig. Mabilis kang magkakaroon ng guni-guni. Napakalakas ng epekto. Gusto mo, subukan mo. Kalokohan. Ako si Chen Chanfang. Ang dami kong babae. Gagamit pa ba ako ng ganitong mababang paan? Tama si Kuya Tianfang. Nagsiselos ka lang. Kuya Tianfang, ang nangyari ngayon kami. Ang may pagkukulang, humihingi ako ng paumanhin. Ang taong ito, seryosong aksyon na ng aming Lins. Ikaw, maghintay ka lang. Sasabihin ko kay Papa. Hindi. Maghintay ka, Weiwei. Sinong nagpapaalis sa'yo? Ano ba talaga ang gusto mo? Ano nang gagawin mo? Tulong. Sasabihin ko kay Papa, hindi kanya palalampasin. Kuya, pera, bigyan kita. Maraming pera, kuya, pakiusa. Pirmahan mo ang warehouse contract na ito. At iligtas kita. Ako. Ipirma ako. Kuya, pipirma na ako. Pipirma na talaga. Pakikuha na siya. Pakiusap. Alisin nyo na siya. Kumusta? Pumirma ka na. Pipirma ako. Tapos na, kuya, napirmahan ko na. Salamat ha. Linjiaming ako. Boss, yung si Chen Chanfang. Gusto ko talagang. Gusto mong turuan ng leksyon si Chen Chanfang. Boss, alam mo naman, kinamumuhian ko talaga yung mga taong naglalagay ng droga sa inumin na iba, mga basura. Ito, isa pang baso. Inumin mo. Kuya, hindi na talaga ako makakainom pa. Uminom ka, para madala kita kumita. Halika. Ito ang pinakabagong hallucinogen. Susubukan namin sa'yo. Ikaw. Kayong mga. Huwag kayong alis. Uminom ka na ng droga tapos tatakbo ka? Sumama ka na lang sa amin.
Ayos ka lang ba? Boss, Mula ngayon, sumunod ka na sa akin. Huwag mo nang ulitin ang ganitong buhay. kung hindi mo ako iniligtas noon, matagal na akong nabubulok kung saang sulok. Tapos na yon. Matagal ka nang hindi yung batang walang kalaban-laban. Isa ka na ngayon sa pinakamatatalim kong sandata. Huwag mo nang hayaang ang nakaraan ay kulungin ka. Opo, boss. Huwag kang mag-alala. Si Chen Fang, pananagutan niya. Ang ginawa niya, Ang galing, Manager Zhao, ang husay ng plano ninyo. Pinahamak ninyo yung lalaki kay Chen Fang. Kahit hindi siya mamatay, siguradong maghihirap siya. Saka, yung ugali ni Boss Chen. Siguradong iyak yun bago umuwi, di ba? Nga. Iniutos niyong Master Zhu na bigyan ng leksyon. Ang mahirap na kamag-anak na ito, ipakita sa kanya na ang pinto ng pamilyang Lin ay hindi basta-basta lang papasukin, di ba? Umuwi ka na. Kumusta? Nakita mo ba si Boss Chen? Hindi kaya pinalayas ka ng mga guard? Manager Zhao. Napirmahan na. Impossible yan. Paano pumirma si Chen Fang? Sabihin mo, gumamit ka ba ng ilang hindi magandang paan? Binabalaan kita. Kung magdulot ka ng problema sa kumpanya, papahirapan kita. Pirmado na talaga at 5 taon pa ang kontrata. Tumaas pa ng 8% ang presyo. Ang galing mo ba? Manager Zhao, kung wala nang ibang bagay, aalis na muna ako. Kakaiba. Weiwei, kung kakain ka, kumain ka ng maayos. Tatay, hindi ako makakain. Kailangan mong ipagtanggol ako ngayon. Anak, ano ang nangyari? Sino ang nambuli sa'yo? Siya, si Lin Jiaming. Bigla siyang pumunta sa Chen Group ngayon. Ininsulto niya si Tianfang. At sinaktan pa niya si Rongbing. Talagang nagkagulo. Jiaming, ano ang nangyari? Nilagyan ni Chen Fang ng gamot ang baso ni Weiwei. Pinigilan ko siya. Nagsisinungaling ka, si Tianfang ay aming. Pinakamahalagang partner, bakit niya lalagyan ng gamot ang baso ko? Para sa akin, ayaw mo lang sa akin, kaya gawa-gawa ka ng kwento. Isa kang baliw, isa kang violente. Tatay, ang Chen at ang aming grupo, sa proyekto sa silangang bahagi ng lungsod, ay may balak na pag-usapan. Ngunit dahil sa ginawa ni Kuya, baka nga, Gudong, alam ko na bagong dating lang si Jiaming at gusto niyang magpakita. Ngunit napaka-impulsibo ng ginawa niya. Paano naging ganito ang kaibigan ni Weiwei? May pagkakamali ba sa gitna nito? Jiaming, humingi ka ng tawad kay Chen Xiao agad. Tingnan natin kung maayos pa. Ano ang silbi ng paghingi ng tawad? Tiyak na galit si Tianfang at Tito Chen. Tapos na ang pakikipagtulungan natin sa pamilya Chen, tatay. Siya ang may kasalanan. Jiaming, sabi mo, nilagyan ni Chen Fang ng gamot si Weiwei. May ebidensya ka ba? Nang pumasok ako, iinumin na ni Weiwei ang tubig na may lason. Paano ka nagsasalita ng walang basehan? Nakita mo ba? Nasaan ang gamot? Nasaan ang ebidensya? Kuya, kahit na may mali talaga si Chen Xiao, hindi mo dapat ginamit ang dahas. Ngayon, hindi lang natuloy ang pakikipagtulungan, na-offend pa natin ang Chen. Ang kontratang ito, napirmahan na. Ang kontrata sa warehouse ng Chen, 5 taon. Tumaas ng 8% ang presyo. Imposible, nagwala ka na nga ng ganyan. Bakit pa kakausapin ni Tianfang at pipirmahan ang kontrata mo? Nasinungaling ka. Kung hindi ka naniniwala, tawagan mo si Chen Fang. O kaya sa Department of Commerce, itanong mo Logistics Info. Swerteng-swerte ka naman. Baka maganda lang ang mood ni Tianfang. Sakto, naabutan mo. May konting kaya pala si Jiaming. Pero medyo aggressive yung method. Di ba? Si Chen Xiao kasi, kaibigan ni Weiwei. Swerte lang ngayon, napirmahan ang kontrata. Paano kung masyadong na-offend, sabotahehin tayo ng Lin family? Anong gagawin natin? Godong, sa negosyo. Ang importante, mapayapa at kumita. Sige, kain na tayo. Apos na to. Pa, hinahanap mo ako. Jiaming, opo ka. Yung nangyari kanina, naapi ka, wiwi kasi. Spoiled ng nanay niya, walang filter, yung sinabi ni Tita Zhao. Huwag mo nang isipin. Okay lang pa, tapos na yon, basta maganda ang resulta. Jiaming, nakakatuwa kang bumalik. Pero dito sa Hecheng, masyadong malalim ang tubig, minsan. Kailangan maingat tayo sa paan, kung masyadong aggressive. Hindi maganda, tulad ng sabi ni Tita Zhao. Sa negosyo, dapat mapayapa at kumita. Kung maami kang kaaway, delikado yan. Pero pa, minsan, pag mabait ka, akalain niya mas madali kang apihin sa masasama. Dapat mas masahulang paraan para sa susunod. Iwasan ka na niya. Ano ba nangyari sa iyo sa labas nitong 20 taon? Tapos na yon, huwag na nating pag-usapan.
Pero huwag kang mag-alala, tandaan mo lang, bumalik na ako. Puspusan mo ang lins, hindi ko hahayaan sirain ito ng sinuman. Naniniwala ako sa'yo. Ero, mag-ingat ka palagi. Okay lang pa. Maingat ako, magpahinga ka na. Sage. Yung Master Zhu. Hinahanap mo ako, Manager Zhao. Pinagbilinan kita na alagaan ang kuya ko ng maayos. Binigyan mo pa siya ng malaking tagumpay. 5 taong kontrata sa Chen, taas ng 8%. Ganyan ka mag-alaga? Alagang sobrang husay, yung Master Zhu. Ako, hindi ko rin alam. Yan Chanfang, siyang demonyo talaga. Sino bang nakakaalam kung anong kabalbalang paan ang ginamit ng loko na yon? Ang plano ko talaga, mapahiya siya. Sana nga, si Chen Chanfang, ang mapahiya sa kanya hanggang sa hindi na siya makapagpatuloy. Kaunting respeto lang, maliit na bagay, hindi mo pa nagawa. Ang gusto ko, mapahiya siya. Gusto ko, hindi siya makatingin sa tatay ko. Hindi yung, magbabalik siya na may pirma na sa kontrata, para pahiyain ako. Yung Master Zhu, magtiwala ka po, bigyan niyo po ako ng isa pang pagkakataon. May paan ako, papatahimikin ko siya, paalisin ko siya sa warehouse department, o sa buong Lin Company. Maging listo, Zhao Zigo. Maaming nakatutok sa posisyon mo. Alam mo naman yan, di ba? Ang ginawa mo. Hindi ako nasisiyahan. Yung Master Zhu, pakiusap, kahabagan niyo po ako. Bigyan niyo po ako ng isa pang pagkakataon. Pagbabayaan ko ang pagkakamali ko. Umalis ka na. Ayokong makarinig ng masamang balita. Salamat, yung Master Zhu. Hoy! Iimbestigahan mo si Lin Jiaming. Lahat tungkol sa kanya, mula pagkabata. Isang detalye, huwag mong palampasin. May mga tao, huwag isipin na swerte lang. Nakapirma ng kontrata, akala mo kung sino. Malalim ang tubig sa trabaho, baka malunod ka. Lin Jiaming, halika rito. Ito ang mga dokumento na papasok at paglabas ng warehouse department sa nakaraang 3 taon. At ang mga lumang tala. Bibigyan kita ng 3 araw. Ayusin mo lahat ito. Tiyaking tama. Kung may nawawala o may nakaligtaan, umalis ka na. Halatang halata namang inaapi siya. Naiinis talaga sa kanya si Manager Zhao. CJ, Boss, base sa nascan ninyong bahagi ng orihinal, gumawa ako ng paunang cross-check. Sa nakaraang 3 taon, may sistematikong pandaraya sa warehouse department. sabihin mo. Pangunahing 3 punto. Una, pinalalabis ang rate ng pagkawala. Ang aktwal na pagkawala ay mas mababa kaysa sa nakatala. Ang pagkakaiba, tinatakpan sa accounting. Pangalawa, dobleng reimbursement. Para sa parehong batch ng kargamento, ang transportasyon at pag-iimbak. Malaming basis na nai-reimburse sa iba't ibang kategorya. Pangatlo, at ito ang pinakamalala, malaming peking transaksyon sa supplier. Ang pera, dumadaloy sa maraming dumi account at sa huli, napupunta sa isang account na tinatawag na high-tone trading. Imbestigahan ang pinagmulan ng account na yan. Saan ba talaga galing? Naiintindihan ko, Shadow Lord, pero ang mga talang ito ay medyo magaspang ang pagkakagawa. Parang walang balak na itago ito ng matagalan. Parang isang paggamit ng pera na may kumpiyansa. Imbestigahan pa natin, hukayin ang lahat ng kawing ng pondo. At lahat ng taong sangkot, tandaan. Dapat matibay ang ebidensya. Naiintindihan, Shadow Lord, bukod dito, ang account ni Zhao Zigo. Sa nakaraang 3 taon, may malalaking pumapasok na pera. Na halos sabay-sabay sa oras ang pagbabayad sa mga peking supplier. Pwede na tayong umaksyon. Zhao Zigo. Ang audit department ng grupo ay tumanggap ng reklamo. May malaking problema. Sa mga talaan ng warehouse department, kaya narito kami para imbestigahan. Audit department, reklamo. Sino ang nagreklamo? Malaking pagkakamali ito. Manager Zhao. Ang mga talaan sa nakaraang 3 taon na inaayos niya sa akin, naayos ko na. Pero may nakita akong problema, kaya mas mabuti sigurang ipaayos ko ito sa mga profesional na auditor. Manager Zhao, pakisamahan kami, pakibigay ang lahat ng orihinal na resibo at bank statements, pati ang malalaking transaksyon ninyo. Sa high-tone trading, pakipaliwanag. Naku, hindi ko inaasahang darating ang audit department. Mukhang malaki ang problema. Tingnan ang mukha ni Manager Zhao. Yabi ang baguhan, diretsong nagreklamo sa audit department. Diretsong nagreklamo sa audit department. High-tone trading, Yaozu, ano ang nangyari pa? Hindi ko rin alam, baka ang mga tauhan sa ibaba. Ang gumawa ng peking kumpanya para madaling mag-transact, hindi ko alam. Ang natukoy ng audit, ang pera ay napunta sa isang malayong kamag-anak ng nanay mo. At sa nakaraang 3 taon, ang account ng kamag-anak na iyon ay naglipat ng mahigit 50 milyon sa personal mong account. Sasabihin mo sa akin na hindi mo alam? Gudong, huwag kang magalit. Bata pa si Yaozu, tiyak na nalinlang siya ng mga tauhan sa ibaba. Iyon si Zhao Zigo. Ang trader, siya ang may kagagawan nito. Inahilan niya si Yaozu. Tiyak na si Zhao Zigo. Dahil sa koneksyon ko sa kumpanya, pumasok siya at ninakaw ang pera. At ngayon, gusto niyang isisi sa akin. Mabuti na linlang.
Yaozu, ibinigay ko sa iyo ang pinakamahalagang departamento ng grupo. Para pamahalaan, ganito ang ginawa mo. Nakipagsabuatan sa manager ng warehouse para mag-imbento ng talaan at linlangin ang kumpanya. Kung hindi lang nadiskubre ni Jiaming sa tamang panahon. Magpapatuloy ba kayo ng ganito? Tay, ayon sa audit report, ang pangunahing problema ay naganap. Sa 3 taong panunungkulan ni Zauzigo, maraming inaasikaso ang kapatid, baka talagang. Napabayaan niya ang warehouse department na ito. Ito ay negligence of duty. Malala pa, ito ay krimen. Godong, alam ni Yaozu ang kanyang pagkakamali kung kumalat ito. Malaking dagok ito sa reputasyon ng Lin Group. Hayaan mo na itong maging aral sa kanya para mas maayos niyang pamahalaan ang kanyang tauhan. Tungkol naman kay Zauzigo, hindi siya dapat tatawarin. Anggalin agad si Zhao Isang pa sa husgado, bayaran ang dapat bayaran, parusahan ng mabigat. Tungkol sa warehouse manager. Palitan ni Jiaming, Tay. Godong, kakabalik lang ni Jiaming. Hindi pa siya gamay sa negosyo. Pwedeng matutunan yun, nakapirma siya ng kontrata sa Chen family. 3 araw lang nadiskubre ang peking accounting ni Zhao Zigo. Mas magaling siya kaysa sa mga gamay na sa negosyo. Tapos na ang usapan. Tay, gagawin ko ang lahat ng makakaya ko. Noon pa sana ay nagtagumpay na. Biglang may sumulpot na baliw, nasayang lahat. Hanggang ngayon, galit na galit pa rin ako. Fangsh, si Lin Weiwei. Anak naman iyan ni Lin Godong. Wala namang kwenta si Lin Godong. Si Lin Weiwei na yon. Matagal ko na siyang gusto. Mahilig siya maglaro, di ba? Mahilig sa saya? Anfang kuya. Weiwei, hindi pa natatapos ang usapan natin sa proyekto. Nasa Royal KTE ako. Halika pag-usapan natin ulit. Sige, pupunta ako agad. Sage. Suing. Ang tapang mo, binabantayan ka sa likuran na Shadow Master. Ikaw naman, palihim na umuwi. Hindi ka ba natatakot magalit siya? Natapos ko na ang resource integration. Saka, yung mga bagay na yun, at saka, mag-isa lang ako doon. Nababagot talaga ako. Dapat humingi ka muna ng pahintulot. Ayoko, at saka, hindi naman ako umuwi ng walang ginawa. Tignan mo nitong mga nakaraang araw, nakuha ko. Ang controlling shares ng mahigit 60% ng mga high-end entertainment venues sa lungsod, kasama na itong Royal, at yung mga nasa lungsod na ito. Ang mga lugar sa ilalim ng lupa na matagal nang nandyan, yung pwedeng pag-usapan na ayos na, yung hindi pwedeng pag-usapan, hindi pa naresolba na rin. Grabe ka talaga, ganyan ka pa rin, basta-basta. Palagi nang malalim ang plano ni Shadow Master, hindi ka ba natatakot na baka maapektuhan ang plano niya? Okay, at sa alam ko si Shadow Master, may mga bagay kasi na kailangan nating gawin ng maaga. Sa susunod, ako mismo ang magpapaumanhin sa kanya. Pero sa ngayon, kailangan pa rin natin ng lakas at mga mata. Hoy, dumating na si Boss Lin Weiwei. Sage, alam ko na. Dumating na si Lin Weiwei. Anong ginagawa niya dito? Sino may-ari ng private room na to? Anak na Chen Group. Si Chen Chanfang. Gusto na niyang lagyan ng droga si Lin Weiwei dati. Pinigilan lang ni Shadow Master. Si Lin Weiwei, kapatid ni Shadow Master sa ama, bunso ng Lin Group. Kahit medyo komplikado ang nararamdaman ni Shadow Master sa Lin Group, hindi siya magkapabaya kung may mangyari kay Lin Weiwei. Kapatid ni Shadow Master. Kung ganun, tong si Chen Chanfang, mukhang hindi pa rin tumitigil sa masamang balak. Nasa panganib si Lin Weiwei. Sasabihin ko agad kay Shadow Master. Sage. Weiwei, inom pa tayo. Hindi na ako makainom. Isang baso pa, tapos pag-usapan natin yung kontrata, okay? Tara, inumin mo na. Nga, Weiwei, mabait naman si Fangji. Ayos, ang lakas uminom. Tara. Isa pa. Hindi na talaga, nahihilo na ako, uuwi na ako. Weiwei, wag ka nang umalis, kalahati pa lang to. Nga, maami pang masarap na alak, tara. Hindi, bitawan mo ko, uuwi na ako. Lin Weiwei, hindi mo ba talaga ako nare-respeto? Alis ka lang basta-basta? Layo ka. Baliw ka ba? Sinampal mo ko? Makinig ka, Lin Weiwei, ayaw mong magpakabait? Kung makakalabas ka ngayon sa pintuang yan, magmilagro ka. Layo ka. Bitawan mo ko. Layo ka. Tulong. Bitawan mo ko. Ikaw na naman, yung probinsyano. Gusto mo mamatay? Kuya, Sasabihin kita, kuya. Kuya, ikaw ang nawawalang anak ng pamilya Lin sa loob ng 20 taon. Alam mo ba kung saan ka narito?
Nagmamagaling ka pa. Ito ang Royal Dynasty KTE, teritoryo ni Etsuing. Alam mo ba, siya ang bagong hari sa ilalim ng lupa sa Haicheng. Kung nagalit ka sa kanya ngayon, wala ka ng pag-asa, sabi ko sa'yo. Si Swain. Wala akong pakialam sa kanya. Ayos ka lang ba? Hambog. Maghambog ka pa, sabi ko sa'yo. Pagdating ni Ate Suing, tingnan natin kung paano ka pa magpapangga. Rongbing, nasaan si Rongbing? Nandito ako. Sage, hanapin mo si Ate Suing. Bilisan mo. Pagdating ni Ate Suing, lahat kayo wawakwak. Sino ang walang utak na naghasik ng gulo sa aking teritoryo? At Suing, siya yun. Si Lin Jiaming, nagmamalaki siya kanina. Sinabi niya wala siyang pakialam sa'yo, Ate Suing. Sabi niya babae ka lang, dapat turuan mo siya. Oh. Chen Fang. Talagang bulag ang mga mata mo. Naghasik ka ng gulo sa aking teritoryo at kinalisan mo ang tao ng Shadow Master. At naghamon ka pa sa Shadow Master. Shadow Master, kasalanan ko. Hinayaan kong magulo ang basurang ito. Nakagambala sa inyo at kay Miss Lin. Paano natin ito ayusin? Ano ang gusto ninyong gawin? Suing, baliw ka ba? Tingnan mo kung sino ako. Ako si Chen Fang. Anak ako ni Chen Jiangang. Pagdating ng tatay ko, lahat kayo wawakwak. Rongbing, anong ginagawa mo diyan? Tawagan mo ang tatay ko. Boss Chen, tulong! Binugbog si Young Master Chen sa private room ng Royal Dynasty. Room 888, binugbog siya. Ano? May mang-api sa anak ko, si Chen Jiangang. Grabe ang kapal ng mukha. Hintayin mo, nasa itaas lang ako. Titingnan ko. Sino ang may lakas ng loob na apihin ang anak ko? Si Chen Jiangang. Sage, hihintayin ko rito. Suying, Lin Jiaming. Sage, hintayin nyo, pagdating ng tatay ko. Papaluin ko kayong lahat at pagsisihan nyo. Sino? May mang-api sa anak ko. Si Chen Jiangang? Si sila, Boss Su. Binigyan kita ng respeto. Palagi akong bumibisita sa negosyo mo. Ganyan ka pala magpalaki ng iba para saktan ang anak ko. Parang hindi mo talaga ako pinapansin. Si Chen. Chen Jiangang. Anak mo ang may problema, nakipag-away sa maling tao. Sage. Sige Kasuing, binigyan kita ng pagkakataon, ayaw mo pa. Akala mo ba dahil nakakuha ka ng ilang lugar? Pwede ka na maghari-hayan dito sa Haicheng. Ngayon, ako na ang magtuturo sa'yo kung ano ang tamang asal. Bukas, sasara na ang KTE mo. Pati ang pamilya nyo, ang pamilya Lin dito sa Haicheng. Hindi na kayo makakagalaw. Ang Chen Group wala nang saysay na umiral pa. Anak ka, ang yabang ng mga sinasabi mo. Anong sinabi mo? Pawawalan mo ang aming pamilya Chen. Alam mo ba ang sinasabi mong kalokohan? Beijing. Boss, ano ang utos? Sa loob ng 10 minuto, gusto kong bagsak ang Chen Group. Naiintindihan. 10 minuto, Tay. 10 minuto lang daw, para wasakin tayo. Akala mo ba hari ka? Ang yabang mo. Ilang dekada na ang pinaghirapan ng pamilya Chen. Akala mo ba isang tawag mo lang? Matatamaan yan? Sige, hihintayin ko ang 10 minuto. Tingnan natin kung paano mo lulutasin to. Boss Chen, may problema. Ang mga pangunahing partner natin, Zhao, Wang at Li, sabay-sabay silang. May padala ng termination letter dahil nakasakasa tayo sa aong hindi dapa. Hinahabol na tayo ng bangko sa utang. Dahil binaba ng walang katapusan ang credit rating natin. Ano? Tumahimik. Panatilihin ang sitwasyon. Boss Chen, wala na. Ang stocks ng grupo natin. Binenta ng todo ng isang misteryosong kapital. Bumagsak sa loob ng 3 minuto. Nawala ang halos 1 bilyon sa market value. At may malaking halagang hindi kilalang pera. Nag-short sell sa atin. Impossible yan. Tay, impossible yan. Kayo. Sino ba talaga kayo? Mga taong hindi nyo kayang pagbuwisan. Umalis na tayo. Boss, ano ang gagawin sa mga to? Balihin ang mga binti tapos itapon sa dagat. Sige. Ginong Lin, hindi, Boss Lin. Awan nyo. Bulag ako. Hindi ko naayos ang anak ko. Patawarin nyo na ang pamilya Chen. Ibibigay ko sa inyo lahat ng ari-arian ng Chen. Bigyan nyo kami ng pagkakataong mabuhay. Wiwi, mali ako. Hindi ako tao. Pakiusap sa kuya mo na patawarin ako. Pwede ba? Pakiusap, Wiwi. Kayo lang nagmamaawa? Naisip ko ba yun kanina? Patawarin mo ako. Okay ka lang, Tay? Bungi na, bungi na.
Kuya, ang galing-galing mo kanina. Parang superhero ka. At saka. Si Swing, yung Swing na yun. Tinatawag kanyang Master Shadow. Eh ang lakas-lakas niya. Nagpapakumbaba sa'yo. Tapos yung tawag. 10 minuto lang, 10 minuto, yung Chen Group. Kuya, may sekretong pagkatao ka ba? Parang, pinuna ng isang misteryosong organisasyon. O boss ng napakayamang korporasyon. O prinsipe ng isang bansa na nagbabalat kayo. Ako si Lin Jiaming ah. Impossible. Yung ordinaryong linjaming. Paano ganun kagaling? Di ka pangkaraniwan. Kuya, sabihin mo na sa akin. Pangako, di ko sasabihin kanino man. Ngayon, sobrang humahanga na ako sa'yo. Idol na kita. Bumalik ako para sa Lin Clan. Para sa Linclan. Bulok na ang Lin Clan ngayon. Yung sa warehouse. Tip lang ng iceberg. May gustong ubusin ang Lin Clan. Grabe yon. Eh si Tay, Kaunti lang ang alam niya. Maraming bagay, magulo at magkakadugtong, di niya alam. Siguro wala na siyang lakas. Kaya kailangan ko ng oras. Para mahuli ko lahat ng taong to at mga to. Kaya, ano man ang nakita o narinig mo ngayon, huwag mong sasabihin kanino man. gets ko. Naiintindihan ko. Lihim na investigasyon to. Parang sa pelikula. Paglilinis ng hanay. Kuya, huwag kang mag-alala. Ako si Lin Weiwei, mahilig man ako maglaro. Pero alam ko ang tama at mali. Susunod na ako sa'yo. Pag sinabing silangan, di ako lalabas kanluran. Pag aso, di ako maninila ng manok. Sige, umuwi ka na. Tandaan mo, yung nangyari ngayong gabi, huwag mong sasabihin kanino man. Kuya, huwag kang mag-alala. Yung bagay ko. Kung para sa ginagawa mo, maliit na bagay lang yun. Uwi na muna ako. Mag-ingat ka. Bye. Ingat ka sa bayahe. Master Shadow, nalinis na. Bantayan si Lin Weiwei. Ihatid mo siya ng ligtas sa bahay. At saka, obserbahan mo ang reaksyon niya. Naintindihan, Master Shadow. Naalis na ang mga Chen. Ang susunod. Ngayon, uwi na ako. Para makita ang aking nakababatang kapatid. Pulong. Simula ngayon, ipapatupad ang bagong patakaran sa warehouse department. Lahat ng papasok at lalabas ng kargamento ay dapat iscan at i-rehistro at i-update ang sistema ng real time. Ang error rate ay hindi dapat lumampas sa 0.5 per mil kung hindi. Ay ibabawas ang buwan ng bonus. Manager Lin, sobrang strikto naman ng pamantayang ito. Dati, 3 per mil lang. Totoo yun. Yung mga bagong sistema, kaming mga matatanda. Paano kami makasabay yan? Batas ang batas. Kung hindi mo kayang sumabay, maaari kang ilipat o mag-resign. Ang Lin ay hindi nagpapataba ng taman. At hindi rin nagpapataba ng walang silbi. At ngayong buwan, ipatutupad ang performance evaluation system. Kung 2 buwang magkakasunod na bagsak sa evaluation, automatikong magre-resign. Tapos na ang pulong. Bagong salta, 3 apoy agad. Sobrang init naman. Tingnan natin kung hanggang kailan siya magiging mayabang. Siyang Master Zhu, may plano na. Magtrabaho na tayo. Ma, Kumusta? Ang warehouse department, paano na ang plano? huwag kang mag-alala. Ang mga taong hinanap ko ngayon ay mga nasa paligid ni Zhao Zigu. Mga batikan. Kapag binigyan mo lang ng kaunting pera, papayag sila. Nabigyan ng kaunting problema ang ating siyong Master Lin. Gawa muna tayo na maliit na pagkawala ng kargamento para makita natin ang kanyang reaksyon. Ingatan ang timpla. Huwag mong hayaang mahalata ng tatay mo ang lihim. Ang mahalaga ay kailangang magamali si Lin Jiaming para magmukhang kulang siya sa kakayahan at mahina sa pamamahala. Huwag kang mag-alala. Sa pagkakataong ito, kailangan siya ay mabigo ng husto sa harap ng tatay. Pasok. Chairman, malaking problema, Chairman. Sino ka? Ako si Wang Defa mula sa Warehouse Department. Mahigit 50,000, kulang ng isang kahon. Nalaman ito matapos personal na ayusin ni Manager Lin ang lokasyon ng inventaryo. Nagdududa ako. Sinasabi mo na wala. Matapos ayusin ni Jiaming ang lokasyon ng inventaryo. Sigurado ka ba? Baka naman. Mali ang record o nailipat sa ibang lugar. Impossible. Ako mismo ang nag-inventory. Lawang, bakit ka rin nandito? Ang sama ng mukha mo. Yung Master Zhu, kailangan mong tulungan ako na ipaliwanag sa chairman. Nawawalan ng mahalagang komponent ang bodega. Natatakot ako kay Manager Lin na isisi niya ang lahat sa akin. Nagsisinungaling ka. Kakabalik lang ng kuya ko. Maaming operasyon sa kumpanya. Ang hindi pa niya gaanong kabisado. Maliit na pagkakamali sa trabaho. Ay hindi maiiwasan. Tatay, huwag ka nang magalit. Siguradong hindi sinasadya ng kuya. Umalis ka diyan. Hindi ganoon si Jiaming. Tawagin mo si Jiaming. Tatay. Jiaming. No. Ganito kasi, nawawala sa bodega ang isang kahon na mamahaling precision components na nagkakahalaga ng 500,000. Ayon sa kanya, pagkatapos mong ayusin ang lokasyon ng imbakan, nawala ito. Ano ang nangyari? Tatay, hindi naman nawala ang mga components. Paano nangyari yon? Ako mismo ang nagbilang, isang kahon ang nawala sa area B. Paano kung sadyang itinuro lang siya? Kuya, ano ang ibig mong sabihin? Hindi naman siguro. Si Lawang ang naglantang ituro ka? Si Lawang ay matagal ng empleyado sa departamento ng imbakan. Tatay, tingnan mo ito.
Ikaw ba si Wang Defa? Ang lakas ng loob mo. Ang chairman ay si yung Master Zhu ang nagutos sa akin. Binigyan niya ako ng 10,000 para ituro si Manager Lin. I-promote niya ako bilang assistant supervisor. Yung Master Zhu, tulungan mo ako. Nagsisinungaling ka, tatay, huwag kang maniwala sa kanya. Ginagawa niya lang ako ng masama. Si Lin Jiaming. Siguradong siya ang gumawa nito, ituro ako. Kung itinuro ka o hindi, tingnan lang natin ang account nila Wang. At ang mga tala ng komunikasyon. Kawalang hiyang to. Puro ka. Mga maduming taktika. Ano ba? Kakabalik lang ni Jiaming. Hindi mo na siya matiis? Sige, mula ngayon, kalahati ng mga proyekto mo ay ipapasa kay Jiaming. Ikaw, lumabas ka. Mag-isip-isip ka. Tatay, alis. Yung Master Zhu. Tatay, huminahon ka. Bobo, maliit na bagay hindi mo pa magawa ng maayos. Huwag kang magmadali. Isang pagkakamali lang yan. Minamaliit ko pa rin siya. Hindi ko inakalang may kakampi siya. Kahit ang nakatagong kamera na ikinabit mo ay natuklasan. Nanay, pero ano ang gagawin natin ngayon? Sa harap ng buong kumpanya, ibibigay ni tatay ang kalahati ng mga proyekto ko sa kanya. Hindi ko matatanggap yon. Kung magpapatuloy ito, wala nang lugar pa sa ating mag-ina sa pamilya Lin. Kung hindi gumana ang pananakot, subukan natin ang pakiusap. Kapag hindi kaya sa harapan, sa likod na lang. Hindi ba niya gustong ayusin ang warehouse department? Hayaan mo siyang mag-ayos hanggang sa mabaliw. Nakalimutan mo ba? Ano ang pinakakinatatakutan ng warehouse department? Ano? Aksidente sa kaligtasan. Lalo na ang sunog, basta may magliyab sa bodega. Kahit kanino man ang sisi, siya ang unang mananagot sa kaligtasan. Ang pinakamahalaga sa tatay mo ay ang kaligtasan at reputasyon ng grupo. Ma, isang sunog lang para matapos. Gagawin ko na. Tandaan, kumuha ng mapagkakatiwalaan. Dapat malinis ang pagkakagawa. Ano man ang mangyari, huwag kang madamay. Ma, Ano nang pinag-uusapan ninyo? Sunog. Susunugin ninyo ang bodega para ituro kay kuya. Wei, bakit ka bumaba? Bata ka, huwag kang makialam. Wala kang kinalaman dito. Umuwi ka na sa kwarto mo. Paano walang kinalaman? Illegal ito. At saka si kuya, hindi siya tulad ng iniisip ninyo. Magaling siya. Hindi ninyo siya kayang talunin. Pwede bang huwag ninyo na siyang guluhin? Tang, ano ako nagkaanak ng isang napaka-inosenteng anak na tulad mo? Kung hindi tayo kikilos, akala mo ba laruan lang ito? Ang yaman ng pamilya Lin, ang shares ng tatay mo, lahat yan paghahatyan. Ngayon, biglang malumabas na tunay na panganay na anak. Kung hindi tayo kikilos, sa hinaharap tayo ang magmamakaawa sa kanila. Wala na tayong makakain. Pero ka ng pero. Kapatid, kanino ka ba talaga? ayoko na kayong kausap. Magkakagulo kayo nito. Huwag mo siyang pakinggan. Tuloy ang plano. Asikasuhin mo agad. Siguraduhin na lang palpak. Sige. Ginang Zhao, ano ang dahilan ng bigla ninyong pagbisita? Ginoong Gongben, diretso na tayo sa punto. Nandito ako para humingi ng tulong. Mukhang magandang balita yan, Ginang Zhao. Ano ang nagtulak sa inyong magdesisyon ng ganito? Dahil sa batang biglang umuwi, si Lin Jiaming. Hindi ko alam kung anong paraan ang ginamit niya. Para malinlang si Nagudong at ang matanda. Halos isa na lang ang nasusunod sa buong pamilya Lin ngayon. Kaya ngayon, Ginang Zhao, wala na kayong mapuntahan. At humihingi ng awa sa akin? Hindi po, Ginong Gongben. Nandito ako para mag-alok ng pakikipagtulungan. 20 taon na ako sa pamilya Lin, marami akong tao sa loob. Kung magtutulungan tayo sa loob at labas, pabagsakin si Lin Gudong, alisin si Lin Jiaming, tulungan ang anak kong si Yao Zhu na maging chairman. Handa kong ibigay ang 0% na shares ng Lin Corporation. 10%. Madam Zhao, malaki ang ambisyon mo pero maliit ang pangunawa. 30%. Gusto ko ang 30% ng shares ng pamilya Lin. At lahat ng negosyo sa ilalim ng Lin Corporation. Dapat unahin ng aking Gongben Chamber of Commerce ang pagiging ahente. Sige, payag ako. Madam Zhao, tandaan mo ang pangako mo, kung hindi, kung magbabago ka ng isip. Hindi ko magagawa. Huwag kang mag-alala, Ginoong Gongben. Madam Zhao, umuwi ka na, kakausapin kita kapag kailangan kita. At ako rin, tungkol kay Lin Jiaming. Ipapaalam ko sa kanya na ang tubig sa Haicheng, hindi niya basta mapagkakaguluhan ng basta-basta. Opo. Salamat, Ginoong Gongben. Aalis na muna ako. Sage. Nababaliw na talaga sila nanay at kuya. Hindi nila alam kung sino talaga si kuya. Ganitong paraan pa ang ginagamit nila laban sa kanya. Hindi sila makikinig, hindi na mapipigilan. Ipaalam muna kay kuya. Hindi pwede, masisira ang lahat para kina nanay at second kuya. Tumawag na lang muna ako kay kuya. Tiyak may paraan siya. Pagdating ng panahon, makikiusap ako sa kanya.
Shadow Lord, nagbalik ang lingkod ng walang pahintulot. Handa tanggapin ang anumang parusa. Hinglong, alam mo bang ang pagpapasya mo ng mag-isa ay makakaapekto sa buong plano ko? Alam ng lingkod ang kasalanan. Nalaman lang ng lingkod na nakikipagsagwatan si Zhao Miun sa mga dayuhang puwersa. Nag-aalala ko, baka kulang ang mga tao na Shadow Lord dito sa bansa. Sa pagkakataong ito, nailigtas mo rin naman si Lin Weiwei. Bawiin ang pagkakamali, tumayo ka na. Salamat, Shadow Lord. Hindi na ulitin ng lingkod. Sige, halika. Usapang seryoso, kumusta na sa Lin Corporation? Shadow Lord, ang security system ng warehouse department ng Lin ay tuluyan ng napalitan ng mga tao natin sa mga critical na lugar. May nakatagong surveillance as sensors na rin. Kasama ang fire system, espesyal na inayos, Shadow Lord. Sa capital level, handa na rin. Sa pamamagitan ng ilang offshore funds, naipon na natin ang 3.7% na floating shares ng Lin Group. Kung patuloy ang pagbabago-bago ng presyo ng stock, magagawa natin. Napataasin ang pangangalakal at makipag-ugnayan sa ilan. Sa mga dating shareholder na may tiwala rin. Kay Jiling Odong sa antas ng Board of Directors. Para tulungan kang alisin ang mga tiwali sa itaas. Hoy, Kuya, may sasabihin ako sa'yo. ano yun? Ito kasi. Kanina, narinig ko si nanay at si kuya na nag-uusap. Parang magpapaputok sila sa bodega para isangkot ka. Ingat ka talaga, kuya. CJ, alam ko na. Maaga kang matulog. CJ, Itong si Linyao Zhu, talagang naghahanap ng kamatayan. Gusto mo bang arestuhin ko na sila ng maaga? O kaya, bawasan ang plano nila? Huwag. Huwag muna tayo kikilos. Hayaan natin siya makagat. Boss, Hindi sapat ang maliliit na gulo para mapatumba itong si Sumayon. Sa tagal ng pinaghirapan niya, kailangan nating hayaan silang isipin na nagtagumpay sila na nasa tuktok na sila. Saka pa lang sila babagsak ng malakas. Yain, siguraduhin kontrolado ang apoy. Pero mukhang malaki talaga. naiintindihan ko. BJ, bumaba na ang presyo ng stock. Handa na para bumili. Opo, Hinglong, narito. handa na ang mga tao mo. Dapat nandito na ang media at pulisya. Siguraduhin mo. Naiintindihan ko. Sisiguraduhin kong lalaki pa ang apoy na ito. Hanggang malaman ng lahat. Gusto kong makita ang aking ina at kapatid. Sa sandaling yon, habang ipinagmamalaki nila ang sarili nila at sinisisi ako, inilalagay ang kasalanan sa akin. At ilalabas ko ang tunay na salarin. Ang ganda siguro ng mga mukha nila. Lumabas na kayo at maghanda. Opo. Inawag ko kayong lahat para kumain ngayon. Dahil may ipapahayag ako. Plano kong magdaos ng isang hapunan sa susunod na katapusan ng linggo. Anyayain ang mga kilalang personalidad mula sa iba't ibang sektor ng lipunan upang ipahayag sa kanila ang tunay na pagkatao ni Jiaming. Gudong. Malaking bagay ito. Hindi ba't masyadong minamadali? At kakauwi pa lang ni Jiaming. Kailangan munang magkaroon ng panahon ang publiko para masanay. Kailangan munang gawin ang DNA test. Kapag lumabas ang resulta, sigurado na. Para walang makapagsalita ng kung ano-ano. Tama si nanay, tatay, marami ngayong sismis sa labas. Sinasabi nila na basta na lang tayong mga Lin ay kumukuha ng anak. Sinasabi kong siya ang anak ko. Siya nga. Walang saysay ang mga formalidad na iyan. Saka, kapag ako si Lingo Odong ang kumilala sa aking anak, kailangan ko pa bang patunayan sa lahat? tama, si kuya talaga iyan. Ang mga bagay na iyon ay alam lang niya at ni tatay. Ano ba ang alam mo? Kumain ka na lang. Tatay, iginagalang ko ang opinyon mo. Pero sa tingin ko, hindi naman kailangang magmadali. Kapag medyo naging maayos na ang trabaho ko, baka mas maganda kung sa panahong iyon na ipahayag. May punto si Jiaming, ngunit hindi na ako makapaghintay pa. Miyon, Yaozu. Sikhna, asikasuhin ninyo ito. Gusto kong malaman ng buong Haicheng na ang anak ko, si Lin Jiaming, ay nakabalik na. Nanay, nakita mo rin, desidido talaga si tatay ngayon. Kapag talagang ginanap ang handaan, malaman ng buong Haicheng na si Lin Jiaming ay tunay na, panganay na anak ng pamilyang Lin. Sa panahong iyon, ano na ang halaga ko? Ngayon ka pa nag-aalala. Bakit hindi mo ginawa noon? Sinabi ko sa iyo na pamahalaan mong mabuti ang kumpanya, makisama sa mga veterano. Ikaw naman, palaging kasama ang mga walang kwentang kaibigan. Laging naglalasing. Ni hindi mo maayos ang departamento ng inventaryo at nahuli pa ng batang iyon. Ang iyong kahinaan. Nanay, sino ba ang mag-akala na ganoon katalino ang probinsyanong iyon?
Nanay, hindi na ito ang tamang panahon para pag-usapan yan. Mag-isip tayo ng paan. Kaya naman ba nating hayaan lang? Nakunin niya ang lahat ng dapat sa atin? Paraan. Meron naman. Maaring baliwalain ng katay mo ang buhay natin. Mag-isa niyang gustong gawin. Pero ang pamilya Lin, hindi lang siya ang may sabi. Ma, ang ibig mong sabihin, Ay pumunta sa bundok at kausapin si Lolo. Lolo, ilang taon na siyang hindi namamahala at saka. Pinakaayaw niya. Tama. Pinakaayaw niya yung babaeng may ordinaryong lahi. At ang anak nito, kung hindi dahil sa matigas na pagtutol ng lolo mo noon. Akala mo ba madali lang mapapaalis sa bahay ang mag-ina na yon? Pero matanda na si Lolo. At ilang taon na siyang nasa bundok para magpakalinaw. Natatakot ako na ayaw niyang pakialaman yung mga gusot na to. Huwag mong kalimutan. Ang pamilya Lin, siya ang nagtayo nito. Ang pinakamahalaga sa kanya ay ang reputasyon ng pamilya Lin at ang kadalisayan ng lahi. Ngayon, yung batang pinalayas mismo niya, magiging lehitimo pang babalik sa pamilya. Parang, sinampal lang siya sa mukha. Sabihin mo lang kay Lolo kung paano nalinlang ang tatay mo, kung paano tayo inapi, kung gaano kapalaluan si Lin Jiaming, at kung paano niya gustong agawin ang mana. Iyakan mo na mabuti si Lolo. Tandaan, mas malungkot ang kwento, mas maganda. Dapat maramdaman ni Lolo na ang pamilya Lin ay nasa bingit na ng pagkasira. Ma, paano kung hindi rin mapigilan ni Lolo si tatay? Hindi mapigilan. Basta tumutol si Lolo, kahit gaano pa katigas ang ulo ng katay mo, hindi niya ito lantang susuwayin. Basta mantala natin ito ng ilang panahon, yak na may pagkakataon tayo. Yaozu, ito na lang ang pag-asa natin. Bukas, maaga kang umalis, naiintindihan mo. Naiintindihan ko, Ma. Alam ko na ang gagawin ko. Lingodong, ikaw ang nagtulak sa kin. Gusto mong ibalik sa pamilya ang paborito mong anak. Tanungin mo muna kung papayag yung matandang lolo mong makaluma. Lolo, kailangan mo kaming ipagtanggol. Ang gulo-gulo, hindi maganda yan. Tumayo ka at magsalita. Lolo, hindi ako makabangon. Ang pamilya namin. Malapit nang magkawatak-watak ang aming pamilya. Ang tatay ko, nabaluktot na ang isip ng tatay ko. Kalokohan. Kahit nakaaniwan lang ang kakayahan ni Godong. Hindi naman siya ganoon. Ano ba talaga ang nangyari? Linawin mo. Hindi ninyo alam. May isang dikilalang tao ang dinala ng tatay ko mula sa labas. Pinipilit niyang siya raw si Lin Jiaming, na siya raw ang panganay na apo ng pamilyang Lin. Si Lin Jiaming? Yung anak ng babaeng yun? Hindi ko alam kung anong pampagulo ang ibinigay niya sa tatay ko. Aw-aw, naghahari-harian siya sa bahay. Ngayon, pati si nanay ay hinamak na niya. Sabi pa ng tatay ko, magdaraos daw ng malaking handaan para sa kanya. At ipapakilala siya sa buong Haicheng. Sa ginagawa niya, parang dinuduraan na lang niya ang dangal ng pamilyang Lin. Totoo ba yan? Talagang nabuwang na si Godong. Ang dugong Lin. Pwedeng-pwedeng dayain ng kahit sino? Noon pa man, sinabi ko na, may masamang balak yung babaeng yun. Ang anak niya. Magiging karapat-dapat ba? Lolo. Hindi ninyo alam, napakalupit na mga paraan niya. Pagbalik pa lang, inangka na niyang sirain ako. Pinapalayas niya ang pinakamahusay kong tauhan. Mula sa kumpanya. Ngayon, pati si nanay ay inaapi niya. At wala nang lugar sa bahay. Lolo, kung hindi kayo kikilos. Kami ni nanay, wala nang makakain. Naghihimagsik. Nag-aalsa na. Ang industriyang pinaghirapan ng pamilyang Lin. Masisira lang ba sa isang dikilalang pangusmos? Maging makatwiran po kayo, Lolo. Kayo lang po ang makakapagpabago sa isip ng tatay ko. At may liligtas ang pamilyang Lin sa kaguluhan. Umuwi ka muna. Pagkatapos kong mag-ayos, pupunta ako roon. Gusto kong makita kung sino ang may kapal na mukhang magbabalak laban sa pamilyang Lin. Tingnan natin ang tatay mong naguguluhan. Kailangan ko siyang pagsabihan ng mabuti.
magsimula na tayo sa ating pulong. May isang mahalagang pagtatalaga ng tauhan sa pulong na ito. Si Zhao Zigyo, ang dating manager ng departamento ng inventaryo, ay tinanggal sa trabaho dahil sa paglabag sa alituntunin. Matapos ang panahon ng pagmamasid, si Lin Jiaming, ang kanyang kakayahan, ay sapat para sa posisyong ito. Kaya ngayon, ipinahahayag ko, mula ngayon, Lin Jiaming, tagapamahala ng departamento ng imbakan ng grupo. Bagaman hindi naman core department ang departamento ng imbakan. Pero di ba masyadong padaskol na isang baguhan ang direktang maging tagapamahala? Narinig ko po, si Jilin ay matagal nang nawawalang anak ninyo, si Ellen ENG. Tama po ba? Si Jiaming ang aking panganay na anak. Kakadating lang niya, nakatuklas na agad ng paglabag sa regulasyon ni Zhao Zigo at nailigtas ang grupo mula sa pagkalugi. Lahat yan ay nakita ng lahat. Bukod pa riyan, magandang pagsasanay ang magsimula sa departamento ng imbakan. Mamaya, imbitahin ang mga personalidad mula sa iba-ibang sektor ng lipunan upang ipahayag sa publiko ang pagkakakilanlan ni Lin Jiaming. Ano? Nasusunog ang bodega. Ano ang kalagayan? Napatay na ang apoy, pero ang batch ng mga imported na precision components sa Zone B na nagkakahalaga ng 10-10 milyon, lahat ay nasira. Ano? May sunog? Lin Jiaming, ito ang resulta ng iyong pamamahala? Gaano katagal pa lang siyang nanunungkulan, nangyari na agad ang ganitong malubhang problema sa seguridad. Atay, mga direktor, nakita naman ninyong lahat. Paano makakayanan ng taong ganito ang posisyon ng tagapamahala? Ginagawa lang niyang laruan ang kaligtasan ng kumpanya. Ellen ENG, alam kong mahal na mahal mo ang iyong anak, pero hindi dapat gawing laruan ang interes ng kumpanya. Dapat may managot sa ganitong malaking aksidente. Iminumungkahi ko na agad natanggalin si Lin Jiaming sa posisyon ng tagapamahala ng departamento ng imbakan at seryosong panagutin siya. Kung hindi, mahirap ang mapapaniwala ang publiko. Ellen ENG, kung patuloy kayong magtatanggol sa kanya, mapipilitan kaming magduda kung kayo pa ba ang makapamumuno ng tama at makatarungan sa grupo. Iniimbestigahan pa ang sanhi ng aksidente. Huwag kayong masyadong mapuso. Nandiyan na ang katotohanan. 10-10 milyong piso na paninda, naging abo sa isang igla. Ano pa ang paliwanag na kailangan? Ito ang matibay na ebidensya ng hindi tamang pamamahala ni Lin Jiaming at kawalang ingat sa kanyang tungkulin. Tatay, patuloy mo pa bang tatakpan siya? Gusto mo bang ilagay ang negosyong pinaghirapan ninyo ni Lolo sa kamay ng isang taong hindi natin alam ang pinanggalingan? Godong, makinig ka na lang sa payo ng lahat. Alam kong nag-alala ka kay Jiaming, pero hindi mo naman pwedeng isakripisyo ang buong Lin's Group para sa kanya. Tama ang mga direktor, kung magpapatuloy ka ng ganito, talagang mawawasak ang Lin's. Chairman Lin, hindi kami nagkukulang ng konsiderasyon. Simula nang dumating ang tinatawag na panganay na anak, sunod-sunod ang problema sa kumpanya. Una, nangyari kay Zhao Zigo ng warehouse department. Ngayon naman, may sunog na walang dahilan. Sa tingin ko, hindi sa masamang swerte ng kumpanya, kundi may tao talagang salot. At ikaw, Chairman Lin, hindi mo nakikilala ang tama sa mali? Paborito mo lang ang pamilya. Anong karapatan mo pa na manatili bilang chairman? Tama, Chairman Lin. Kung magpupumilit ka pa, kailangan naming magmungkahi ng espesyal na pagpupulong ng mga stockholders para maghalal ng bagong chairman. Tama, hindi namin kayang panoorin ng walang magawa na masira ang Lin sa mga kamay ninyong mag-ama. Tatay, naimbestigahan ko na ang tungkol sa sunog. Tingnan niyong lahat. Yung Master Zhu, huwag kang mag-alala, siguradong matatapos ito. Siya pala ang nag-utos. Lin Yaozu, alam mo na may mga nakatagong mata ako sa mga lugar na hindi halata. Ang tanga-tanga mo, nahuli na naman kita. Ang cute-cute mo talaga sa katangahan. Peki ang lahat. Lin Jiaming, nilagay mo ako sa alanganin. Kit, magsunong, magparatang, traitor. Tigilan nyo na yan. Tumigil kayo.
Lolo. Lolo, tulungan mo ako. Papatayin ako ng tatay ko. Nailagay lang ako. Si Lin Jiaming, ang nagpahatang sa akin, Lolo. Atay, hindi mo alam, siya ang nag-utos na magsunog, may ebidensya. Tumahimik ka. Huwag nang ipamalita ang kahihiyan ng pamilya. May mga bagay na, sa loob ng bahay, pagsasarahan ko ang pinto at sasabihin, bakit kailangan dito pa kayo? Nag-aaway-away? Hindi ba kayo natatakot na makita ng ibang tao? Ngayon, sa loob ng kwartong ito, ang mga bagay na pinag-usapan, kung kayong mga nandito, ang may isang nagkalat ng kahit isang salita. Alam nyo ba, ang mga pamamaraan ko, si Lin Zhenbang? Tapos na ang pagpupulong. Mga tagalin, sumama kayo sa akin. Hindi pa ako namamatay, yung pagkilala sa anak, ganito kalaking bagay. Hindi ka man lang umimik, nagdesisyon ka ng mag-isa. Iniisip mo ba na itong matandang buto-buto na ito ay wala ng silbi? Pwede ka nang gumawa ng kung ano-ano? Atay, si Jiaming ay anak ko. At apo mo rin siya. Hinanap ko siya ng 20 taon. Inaasam ng 20 taon. At nagdusa ako ng 20 taon. Ngayon, bumalik na siya. Gusto ko lang siyang bigyan ng isang marangal na katayuan. Hindi ba pwede? Katayuan? Ang katayuan sa pamilya Lin. Parang gulay lang ba sa kalsada? Ibibigay na lang basta? Noon pa man, sinabi ko na, yung babaeng taga-probinsya. Anong magandang bagay ba ang maibibigay niya? 20 taon na. Tiningnan ko siya. Wala man lang siyang natutunan kahit kaunting asal. Sa tingin ko, naghahanap lang siya ng yaman ng pamilya Lin. Ang pamilya Lin. Marahil sa paningin ni Ginoong Lin, ito ay napakataas at hindi maabot. Ngunit para sa akin, ang pamilya Lin na nagtanggihan sa akin at sa nanay ko 20 taon na ang nakalilipas. Bukod sa kaunting dugong ito na nag-ugnay sa atin. Ano pa ba ang maaari kong hangarin? Lolo, tingnan niyo naman. Ano ba ang ugali niya? Kakapasok lang. Ay nangahas na magsalita sa inyo ng ganyan. Ibig sabihin, hindi niya kayo pinapahalagahan. Hindi niya pinapahalagahan ang ating pamilyang Lin. Yaozu, konti na lang ang sabihin mo. Sanay sa labas si Jiaming, wala siyang disiplina. Godong, tingnan mo. Pagbalik pa lang, pinagalit na niya si tatay. Lolo, hindi ganoon ang ibig sabihin ni Kuya, siya. Kakabalik lang niya, huwag kayong magalit. Nagre-rebelde na siya. Nagre-rebelde na siya. Isang hindi kilalang tao. Isang bagay na walang pinag-aralan. Ay nangahas pang magsalita ng ganyan sa tahanan ng mga Lin. Goodong, ito ba ang anak na pinaghirapan mong hanapin? Atay. Matanda na rin ako. Sa buong buhay ko, wala naman akong ibang hinangad. Kundi ang makabalik ang anak ko sa piling ko ng mas maaga. Iyon lang ang simpleng pangarap ko. Atay, isipin mo, kung ikaw ang nasa sitwasyon na pinipilit, 20 taong hindi nakita ang anak mo. Anong mararamdaman mo? Masakit ba? Six na. Matanda na ako. Malapit na akong mamatay. Hindi ko kayo mapapamahalaan habang buhay. Ang barko ng pamilya Lin. Sa inyo rin mapupunta ang pagpapatakbo. Ganito na lang, magpadna test tayo. Puting papel, na tinta. Kung tunay siyang dugo ng mga Lin, ang susunod. Bahala na kayo. Atay. Pumayag ka na? Gawin na natin ngayon. Agad. Jiaming, ano sa tingin mo? Wala akong problema. Salamat, Atay. Zhongbo, awagan mo ang ospital sa lungsod. Director Lee sa ENA testing. Dalhin niya ang kanyang kagamitan. Dito sa bahay para mag-test. Kaagad. Opo. Ikaw talaga, maingat. Ang siyensya ang pinakamakatarungan. Mapapatunayan sa lahat, maiiwasan ang sismis na makasakit sa pamilya. Kung totoo o hindi, paglabas ng resulta malalaman. Ginoo, dumating na ang doktor. Ginoong Lin. Director Lin. Pagkatawag mo, dumiretso na ako. Tiwala ako sa rekomendasyon ni Director Lee. Simulan na. Ginoong Lin, Director Lin,
Iakyat namin ang sample sa lab para mas mabilis. Pinakamaaga, 4 na oras, lalabas ang resulta. Ako mismo ang maghahatid ng ulat. Salamat sa abala. Huwag kang mag-alala, ang aming sentro ay autorisado. Ginoo, dumating na ang doktor. Ginoong Lin, Director Lin, lahat, lumabas na ang resulta. Batay sa genetic typing at comparative analysis, ang cumulative paternity index ay mas mababa sa 0.01%. Ibinubukod si G. Lingodong at si G. Jiaming na magkaugnay bilang mag-ama. Impossible. Alam ng anak kong si Jiaming, iyong mga sikreto na alam lang naming dalawa. Jiaming, sabihin mo sa akin, hindi ito totoo. Mali talaga ang pagkakaintindi niya. Mali. Pek. Pek nga. Atay. Gising na po kayo, manloloko talaga siya. Ero. Ang galing mo umarte. Muntik na niyang maloko ang buong pamilya namin. Godong, nandito na ang katotohanan. Nakasulat na, hindi magsisinungaling ang siyensya, manloloko siya. Nandito lang siya para sa yaman ng pamilya namin. Hindi. Kuya, paano nangyari? Ang kapal na mukha, ginago pa ang pamilya Lin. Dalin niyo itong mapagkunwari. Baliin ang mga binti at itapon sa kalsada, para malaman ng lahat. Ang parusa sa mga peking dugong Lin. Tigilan niyo. Ginoong Lin, biglaan po ang pagdating ko. Pasensya na po si Swing, pero ngayon, may dala po akong munting regalo. Sana po, makatulong ito para makita ninyo ang katotohanan. Si Dr. Wang po ito, mula sa City Hospital, Deputy Director ng Testing Center. Mukhang maganda ang buhay. Pero sa likod nito, sugalero. Sa Okada Casino, 3 araw lang. Natalo siya ng 3.7 milyon. Gayon, may hindi kilalang overseas account. Nagpadala ng 5 milyon sa asawa niya. Ginoong Lin, Lindong, kahabagan po, dalhin niyo siya. Habaan ninyo ang buhay ko, Lindong. Lindong, kahabagan po. Ayon sa aming technical team, ang overseas account na ito ay Lin Yaozu. Ito ang tunay na paternity test report. Sinubaybayan ng aming tao ang pagkuha ng sample at ipinadala sa Switzerland para i-test. Ang resulta ay nagpapakita na si Ji Lingodong, ang biological father ni Ji Linjiaming. Probability 99.9%. Tunay. Tunay. Jiaming. Kasalanan ko, anak. Muntik na naman kitang nawala. Pek. Lahat ay pek. Si Lin Jiaming. Siyempre, siya ang nagplano nito. Siya ang nagtangka sa akin, gago. Ikaw ay mas mababa pa sa hayop, gago. Paano ka naging anak ng pamilya Lin? Ikaw ay salot. Paalang sa kapangyarihan. Nakapalit ka pa ng dugo ng lahi. Papatayin kita ngayon. Tatay, sa ngayon, wala na akong masasabi. Simula't simula pa, mula sa pagkuha ng sample hanggang sa pagbayad sa doktor. Ako ang mastermind sa lahat. Si Yaozu, pinilit ko siya. Wala siyang ginawa. Nadaya at ginamit siya ng kanyang ina. Natakot lang siyang bata. Natakot siyang mawala ng pagmamahal ng tatay dahil sa kapatid. Mawala ng lahat ng kanya. Nagkamali lang siya sandali. Nautos siya ng ina niya. Lahat ng ito, ako, si Zhao Miun, ang nagkamali. Sige, saktan mo ako. Patawan mo ako ng parusa. Ako na lang, huwag ang anak ko. Babaeng hayop. Ikaw pala ang nasa likod ng lahat. Paninirang puri, pagsisinungaling. Nandidiri ako sa'yo. Diborsyo na tayo. Walang ganyang salot sa pamilya Lin. Huwag, nagsisi na si nanay. Nagsisi na rin si second brother. Pakiusap, bigyan mo sila ng isa pang pagkakataon. Hindi namin kayang mawala ng nanay. Hindi dapat maghiwalay ang pamilya natin. Diborsyo. Magagawa mo ba, Linguodong? Ano ka ba, gago? Kung wala ang nanay ko, kung wala ang tulong ng pamilya ng lolo ko, wala ang pamilya Lin ngayon. Ngayon, natuto ka ng magtaksil. Sabihin ko sa'yo, wala kang karapatan, gago. Tumahimik ka.
Ikaw na gago, kasalanan ko. Hindi kita natuto ng maayos. Huwag kang magsalita ng ganyan sa tatay mo. Alis na ako. Makinig ka. Huwag mo nang dagdagan ang problema ng tatay at lolo mo. Lin Jiaming. Magaling. Natalo ako sa laban na ito. Pero malayo pa ang lalakbayin. Magkikita pa tayo. Nanay, Lolo. MS Su. Maraming salamat sa pagligtas mo sa amin ngayon. At sa pagprotekta sa puri ng aming lahi. Hindi namin makakalimutan ang utang na loob na ito. Tandang-tanda ko. Pero hindi naman tayo magkakilala. Ano ba ang dahilan kung bakit ka nagkagulo at nakialam sa aming pribadong usapin ng pamilya Lin? Ano ba talaga ang pakay mo dito? Sino ang nasa likod mo? Nagpapaumanhin po ako. Ginagawa ko lang ang trabaho ko. Narito ako ngayon. Upang ilabas ang katotohanan. Siguraduhin na walang inosenteng mapapahamak. Yun lang. Sino ang nag-utos sa iyo? Sino ang nagmamalasakit sa pamilya Lin? Pasensya na, Lolo Lin, hindi ko masasabi dahil sa confidentiality sa aking employer. Pero sa tamang panahon, malalaman mo rin. Paalam. Umalis na lang tayo, lahat ng sa pamilya Lin. Ibibigay na lang natin sa batang iyon? Ayoko. Tumahimik ka. Tingnan mo ang sarili mo. Anong itsura mo? Kapag may problema ka lang, gusto mo nang mamatay. Paano kita naging anak? Wala kang kwenta. Ero. Hiwalayan ka na ni Dad. Pinalayas na tayo. Wala na tayong lahat. Wala na. Sino nagsabi? Makinig ka, Yaozu. Almahan mo ang sarili mo. Ma, Bumalik ka. Ngayon din. bumalik ka. Saan? Sa pamilya Lin. Galit pa sila Dad at Lolo. Kapag bumalik ako, hindi ba ako mapapahiya? Bumalik ka. Humingi ka ng tawad kay Dad. At kay Lolo. Sabihin mo nagkamali ka lang. At ako ang nag-udyok sa iyo. Ngayon alam mo na ang mali mo. Magbago ka. Ano man ang mangyari, manatili ka sa pamilya Lin. Ayoko. Ma, hindi ko kaya. Hindi ko na talaga kaya sa bahay na iyon. Kailangan mong kayanin. Makinig ka, Yaozu. Kapag hindi ka nagtiis, mawawala ang plano. Sa pamilya Lin ka lang. May pagkakataon tayong makabawi. Ikaw sa loob, ako sa labas. Magtutulungan tayo. Para mahanap natin ang kahinaan ng batang iyon. Para mapatumba natin siyang muli. Naiintindihan mo ba? Ero. Ma. Ikaw lang mag-isa sa labas. Huwag kang mag-alala. Hindi basta-basta babagsak si Mama. Nakalimutan mo na ba? May huling baraha pa si Mama, ang Shadow Lord. Ang mga shares sa Lin Group, ayon sa plano. Unti-unti natin kinukuha. Si MR Lingudong, sa kasalukuyan ay nasaktan. Pansamantalang hindi makapag-focus sa mga gawain ng kumpanya. Ito ang tamang panahon para linisin natin ang loob ng kumpanya. Ang mga maliliit na shareholder. Shadow Lord, kailangan bang taasan ang antas na seguridad sa paligid mo? Tapos na yung anak niya ay magsasagawa ng desperadong hakbang. Ang pinakamalaking layunin niya ngayon ay ibalik ang anak niya sa Lin family. Kinglong, imbestigahang mabuti. Sino talaga ang malaking tao na sinasabi niya? Gusto kong malaman ano ba talaga ang kanyang baraha. Sage. Tatay. Lolo. Nagkamali ako. Nabulagan ako ng pansariling interes. Lahat ng pagkakamali ay akin. Pakiusap, bigyan niyo ako ng isa pang pagkakataon. Isang pagkakataon lang. Tatay. Gusto kong umuwi. Ako ay anak ng pamilya Lin, hindi niyo ako pwedeng itakwil. Bigyan niyo ako ng isa. Isang pagkakataon lang. Bigyan niyo ako ng isang pagkakataon na magbago. Pwede ba? Maglilingkod ako ng buong puso. Ako ay magbabayad sala. Pangalawang Ginoo, pinapapasok kayo ng lolo. Ang matandang yan, pinatayo ako sa labas. Nang napakatagal. Itatabi ko muna ang utang na to. Hintayin mo lang. Apaghawak ko na ng mahigpit ang mga shares. Tingnan natin kung ganyan ka pa rin kataas. At si Lin Jiaming, ang maliit na kaibig-ibig na yon,
Dudurugin ko lahat ng meron ka. Hoy, Pumasok ka na. Kumusta? matagal akong nagmakaawa, pero pansamantalang nakapasok. Mabuti. Pero tandaan mo, ito lang ang unang hakbang. Tandaan mo ang kalagayan mo ngayon, tandaan mong mabuti. Ang tanging dapat mong gawin ngayon ay magpanggap na tanga, magpanggap na sunod-sunuran. Magpakita ng pagsisisi at iwaksi mo ang ugali mong mayaman na parang laging mayaman. Lubusan mong tanggalin ang ugali mong iyon. Tungkol naman kay Linjaming, huwag mo muna siyang guluhin. Ang maliit na pagtitis ay makakasira sa malaking plano. Kapag handa na tayo, maraming pagkakataon upang siya'y lubusang mapahama. Naiintindihan ko, inay. Kumusta na diyan? Yung sinabi mo sa akin noon. Yung matataas na tao, nakontak mo na ba? Nakontak ko na, pero medyo mahirap. Buti na lang pumayag siya. Pwede na nating isipin ang pag-atake. Anong kondisyon ang hinihingi niya para tumulong? Malaki ang kapali. Gusto niya pagkatapos ng lahat. 50% ng kita ng Lin Corporation. Ano? 50%? Nananakawan na yan. Para na rin natin ibinigay sa kanya ng libre ang Lin Corporation. Tumahimik ka. Pag ayaw mong magtaya, hindi ka makakakuha. Akala mo ba ngayon, panahon ito para tumawad? Kung wala ang kanyang impluensya at mga koneksyon, wala tayong pagkakataong makabawi. Tandaan mo, basta nandito pa tayo at may pwesto, marami pang pagkakataon sa hinaharap upang unti-unting mabawi ang mga kita na yan. Patunay na may tubo pa. Sigish, gagawin ko ang anumang sabihin mo. Tandaan, kalmahan mo lang. Dapat kang manatiling kalmado hanggat wala akong ibinibigay na susunod na utos. Kahit anong mangyari, kahit na si Linjaming ay umihi sa ulo mo, dapat mong ngitian at tiisin. Naiintindihan mo ba? Linjaming tayo. Magkikita pa tayo. Sigish, alam ko na. Isa na namang kumpanya. Ipinagbigay alam ng Honda Group na tinatapos nila ang proyekto sa East City. Ito na ang pang-apat na kumpanya. Sa buwang ito na biglang tumalikod sa pakikipagtulungan. Malaki ang pagbaba ng presyo ng stock. Halos 100 bilyon ang nawala sa halaga ng kumpanya. Sa bangko, tuloy-tuloy ang pagpapaalala sa utang. Tiyak na may nagbabalak sa likuran. Target nila ang ating pamilyang Lin. Atay, huwag kang masyadong mag-alala. Malakas ang pundo ng pamilyang Lin, tiyak na malalampasan natin ito. Kahit limitado ang kakayahan ko, gusto ko ring tumulong sa pamilya. Narinig ko na malakas ngayon ang Universal Capital. Marami silang pondo. Si G. Wen nila. Matalino ang pamamaraan. Kung sa pagkakataong ito, maaari natin gamitin ang Universe Capital para hilahin ang ating Lin family. O kaya naman, magpakita lang ng ilang senyales ng pakikipagtulungan. Tiyak na mapapatahimik nito ang mga taong sumusunod lang sa hangin. Ang ating Lin family ay pansamantalang makakalampas sa krisis. Yaozu, ganyan ba talaga ang iniisip mo? Natutuwa ako na nakakatulong ka sa pamilya. Pero itong si MS Wen ng Universe Capital, napakataas na standards sa kasalukuyang kalagayan ng ating Lin family. Hindi tiyak kung makikita niya tayo. Atay, alam kong hindi ako naging responsible noon. At nabigo kita. Ero, ako rin ay anak ng Lin family. Hindi ko kayang panoorin ng walang magawa. Kahit 1% lang ang sansa, pipilitin ko. Kahit mabigo man, at least sinubukan natin. Yaozu, lumaki ka na. Naging responsible ka na. Sage, pumunta ka sa Universe Capital at bisitahin si MS Wen. Tandaan, dapat maging tapat ang iyong pakikitungo. Sage, Atay, hindi ko bibigin ang misyon, Sage. Maghahanda na ako, tama. MS Wen, may isang MR Lin sa baba na nagnanais makipagkita sa inyo. Boss, siya mismo ang dumating. May bagong plano ba? Pasok agad, diretso sa opisina ko. Ang maalamat na Universe Capital, ang hindi maabot na si Wen Yiru, mukhang hindi naman ganoon. Nang malaman na siyang Master Lin, agad pinapasok. Mukhang sapat pa rin ang respeto sa Lin family. Sa Haicheng,
Baka matagal nang gustong makipag-ugnayan ng babaeng si E na ito. Sa ating Lin family. Tuloy. Boss. Lin Yaozu. MS Wen, naparito ako. Guardia, pasok. Mang, umalis ka na dito. Ngayon din. Sech na. Boss Wen, ano ba ibig sabihin nito? Ako si Lin Yaozu ng Lin Group. Nandito ako para pag-usapan ang kontrata. Ikaw, Tandaan mo ang mukhang ito. Mula ngayon, kung wala akong pahintulot. Hindi na siya papapasukin sa Universal Capital. huwag mo akong hawakan, alis na ako. Hindi ako pwedeng mapahiya sa harap ni Lin Jiaming. Pa. Umuwi na si Yaozu. Kumusta? Nakita mo ba si Boss Wen? Maayos ba ang usapan? Pa. Huwag kang mag-alala, maayos na maayos. Bagamat mukhang suplado si Boss Wen, interesado naman siya. Sa aming Lin family. Matagal kaming nag-usap. Interesado siyang makipagtulungan sa proyekto namin sa East Side. Inanyayahan pa akong mag-dinner kaso, tinanggihan ko. Unang business pa lang naman kasi, kailangan maging maingat. Tama. Yaozu, magaling ang ginawa mo. Kapag nakapasok na tayo sa Universal Capital, malulutas ang problema ng pamilya natin. Lin Jiaming, anong pinagtatawa mo? Galit ka ba't natuloy ang usapan? Oh, iniisip mong nagsisinungaling ako. Hindi ah. Parang mas maaga ka lang umuwi kaysa inaasahan. Masaya lang ang usapan kaya maaga akong umuwi. Bagong uwi ka lang, wala kang alam. Huwag kang magkalat ng tsismis at maghasik ng gulo. Jiaming, kilala mo rin ba si Boss Wen? Hindi pa. Chismis lang ang narinig ko. Mabuti naman at maayos ang usapan ni Yaozu. Uwi na muna ako. Sage, Kaya mo yan. Lin Jiaming, sino ka ba? Wala kang karapatang pagtawanan ako. Wen Yero, walang utang na loob na babae. At ikaw, Lin Jiaming, lulupigin ko kayong dalawa. Universal Capital. Kapag lubusan ko nang nahawakan ang pamilya Lin, hindi imposibleng sakupin ang inyong kumpanyang universe. Hindi impossible. Narinig mo na ba? Yung panganay na anak ng pamilya Lin na nawala sa loob ng 20 taon ay lalabas na ngayon. Hindi lang basta lalabas. Ang sabi ay papasuki siya ni Chairman Lin sa core management ng grupo. Pagdating pa lang, halos na ipagtabuyan na niya ang kanyang stepmother at kapatid. Ang lakas ng kanyang impluensya, hindi ganoon kadali. Mukhang ang katahimikan ng pamilya Lin ay lubusang guguluhin ng pagdating ng prinsip. Sa hinahara, mukhang magbabago na ang pamilya Lin. Huwag nang magsalita. Nandiyan ang dating prinsip. Kuya, huwag kang maniwala sa kanila. Hindi ganoon ang kuya. Mas mainam kung tayo ay magkakasundo bilang pamilya. Magkakasundo bilang pamilya. Lin Wiwi, ano ba ang pinainom sa iyo? Kapag siya na ang namamahala, may puwang pa ba tayo? Kuya, bakit mo sinasabi iyon tungkol kay kuya? Tumahimik ka. Huwag mo akong istorbohin dito. Mga panauhin, ngayon ay ating pasalamatan si Chairman Lin para sa kanyang talumpati. Mga kaibigan, mga panauhin, maraming salamat sa inyong pagdalo. Ngayong araw na ito, para sa akin, si Lingo Odong, at para sa aming pamilya Lin, ay isang napakahalaga at masayang okasyon. 20 taon ng pag-aalala, 20 taon ng pagsisisi. Ngayon ay sa wakas ay nabayaran na. Ang aking panganay na anak, si Lin Jiaming, ay bumalik na. Hindi ako sang-ayon. Zhao Mion, hiwalay na tayo. Ito ay usapin ng Lin Group. Wala kang karapatang magsalita dito.
hiwalay na. Hindi ba ako makakapagsalita para sa kinabukasan ng Lin Group? Lingodong, ikaw na maliit na hayop. Pinamumunuan mo ang isang estranghero bilang general manager. Ano ang nangyayari sa amin? Mga matatagal na empleyado na nagtrabaho ng hasto sa loob ng maraming taon. Ano ang nangyayari sa interes ng pamilya Lin? Chairman Lin, tama naman ang punto ni Mion. Ang posisyon ng general manager ay napakahalaga, hindi ito laro. Kaming mga board member ay naniniwalang mali ito. Chairman Lin, huwag ninyong pabayaan ang kumpanya. Dahil lang sa personal na relasyon. Si Ginoong Lin Jiaming, ano ba ang nagawa niya? Ano ang kanyang karanasan? Paano namin ipapaliwanag sa mga shareholder? Karanasan? Mga nagawa? Pinag-alinlangan ba ninyo ang aking paghatol? O ang aking karapatan sa paghirang? Godong, para rin ito sa pamilya Lin. Huwag kang magmatigas. Pa sa pamilya Lin, dinala mo ang dayuhang media. Ganyan ba ang para mo? Zhao Mion, pakinggan mo. Ang Lin Group ay pag-ari pa rin ng mga Lin. Hanggat ako si Ling Odong ang chairman. Hindi ikaw ang masusunod kung sino ang mamumuno. Chairman Lin, hindi po yon ang ibig sabihin. Ano ang ibig sabihin ng hindi yon ang ibig sabihin? Mukhang may naguguluhan na. Huwag mong kalimutan. Sino ang nagbigay sa iyo ng mga shares mo ngayon? Sa aw at okasyong ito ng kasiyahan. Kung may magsasalita pa tungkol dito, huwag ninyong sisihin kung magalit ako. Imbestigahan ko kung sino ang nasa likod nito. Ling Modong, diktador ka. Hindi mo pwedeng. Mga panauhin. Ngayon ay ang pagdiriwang. Sa pag-uwi ng aking panganay na si Lin Jiaming, kanina ay usapang pamilya lamang. Nakakaasiwa sa inyo, humihingi ng paumanhin si Ling Odong. Tungkol naman sa paghirang ng general manager. Ito ay desisyon ni Ling Odong lamang. Anumang problema o kahihinatnan. Ako ang sasagot. Ipagpatuloy ang handaan. Mga panauhin, samahan ninyo ako sa mainit na palakpakan upang salubungin ang Global C ng Universal Capital. CGNG, Weniro. Nako, si Weniro pala. Narito siya. Mukhang malaki talaga ang mukha ng pamilya Lin. Parang talagang magtatagumpay na ang pamilya Lin. Nakapag-imbita pa sila ng ganoong kalaking personalidad. Unay na hindi halata si Jilin. Malalim pala ang koneksyon niya sa universe. Ay, si GNG, Wen, pa sa akin yan. Tiyak na alam niya na may problema ako ngayon. Kaya, sinadyang pumunta para suportahan ako. Ay, samantalahin natin to. Agad na ibigay sa akin ang posisyon ng General Manager, ipasa ang Lincorp. Sa akin, sa suporta ng universe. Ang maliit na problemang ito ng Lincorp ay wala na. Huwag kayong mag-alala, pangako ko, sa hinaharap ay maayos kong. Paglingkuran kayo, at painamin ang ating angkan ng Lin. Shadow Lord, huli na ang pagdating ng inyong lingkod. Hinayaan ko pangguluhin ang inyong kasiyahan ng mga hamak na ito. Ngayon, inihanda ng inyong lingkod ang isang handog para sa inyong pagbabalik. Universe Capital ay laging sasamahan kayo. Shadow Lord. Anong tawag niya kay Lin Jiaming? Shadow Lord. At may tauhan pa. Diyos ko, si GNG, Wen ng Universe Capital, ay tauhan ni Lin Jiaming. Paano ito nangyari? Guni-guni lang ito, impossible. Wenyiru, nagsisinungaling ka. Paano ka naging tauhan ng batang yun? Nagtatrabaho kayong magkasabwat. Wenyiru, niloloko mo ako. Nung araw na yon ay malinaw na. Iyak na nilinlang ka ng batang yun. Anong uri ng pampagulo ang ibinigay niya sa'yo? Tumigil ka. Ang pangalan na Shadow Lord ay hindi ninyo dudumihan. Ako, si Wenyiru, ang Pangulo ng Universe Capital, Codigo, Baije. Ang tanging taong paglilingkuran sa buhay na ito ay ang Shadow Lord. Ang Universe Capital mula noon hanggang ngayon ay pag-ari ng Shadow Lord. Ang industriya sa ilalim ng kanyang kapangyarihan. Ngayong araw ay dumating upang yalay ang patunay. Alam ko na, si Kuya talaga ang pinakamakapangyarihan sa lahat. Si Wenyiru ay kanyang tauhan, Diyos ko. Sasamahan ko talaga siya, buti na lang nauna na akong kumampi. Nako, ang talino ko talaga. Pagkakamali ito, isang pagkakamali. Naloko din ako ni Zhao Mion.
Nga, Jilin, buong puso kaming sumusuporta sa inyo. At kay Jilin Jiaming. Lin Jiaming, akala mo nanalo ka na, akala mo. Nakipag-ugnayan ka kay Wenyiru, ang cute na yun. Makakapagpahinga ka na. Panaginip lang yan. Ayaw ko sanang gawin ito. Lalo na ayaw kong guluhin ang malaking tao sa likod ko. Ikaw ang nagpilit sa akin. Kung ganon, sinarado mo ang aming daan, ako at ang anak ko. Walang dapat maging maayos sa atin. Ginoong Gongben. Gongben, siya ba ang presidente ng Japanese Chamber of Commerce? Si Gongben Wuzang. Ang taong iyon ang namamahala sa East Asian Underground Banking at sa pamilyang Gongben na hawak ang buhay ng maritime transport. Sabi nila, ang kanilang impluensya ay hindi masukat. Nakakonek na pala si Zhao Mion sa linya na to. Ito ang tunay na dragon na tumatawid sa ilog. Malaking problema ito para sa pamilyang Lin. Ginang Zhao, labis akong nabigo. Bakit hindi mo magawa ang isang maliit na bagay? Ginoong Gongben, patawad. Kulang ang aking kakayahan. Ngunit sa kasalukuyang sitwasyon, kailangan ko pa rin ang iyong patas na paghatol. Sobra na ang ginawa nila. Ikaw si Wenyiru mula sa Universal Capital. Binibining Wen, napakagaling mo. Napakaganda mo rin. Ngunit maglingkod para sa isang kite na hindi kilala ang pinagmulan. Sayang. Ang aming Gongben Chamber of Commerce, nangangailangan ng tulad mong magaling na talento. Kung iwan mo ang dilim at lalapit sa liwanag ngayon, at sumama sa akin, ipinapangako ko. Ang iyong posisyon sa bagong Lin Group ay mananatili, o higit pa, maaari kitang bigyan ng mas marami. Halimbawa, ang posisyon ng Vice President ng Lin Group. Ano sa palagay mo? Tungkol sa'yo, Lin Jiaming, ang lakas ng loob mo. Humarap ka sa taong gusto ko. Ako si Gongben Wuzang. Ngunit, hinahangaan ko rin ang mga kabataang may malaking tapang. Bibigyan kita ng magandang destinasyon. May isla ako sa Timog Silangang Asya. Kailangan ng isang minero. Maganda ang tanawin doon, bagay sa'yo. Sisiguraduhin kong maghukay ka ng karbon hanggang sa mamatay ka. Gongben Wuzang. Sino ang gusto mong paghukayin ng karbon hanggang sa mamatay? Pinglong, Ying, kayo pala. Bakit kayo nandito? Matandang Gongben. 3 taon na ang nakalipas sa Timog Silangang Asya. Parang aso ka, na nakaligtas sa aming mga kamay. Mukhang nakalimutan mo na ang sakit. May lakas ng loob kang maghari-harian dito sa Haicheng. Asa ka sa pamagsalita ng walang galang sa Shadow Lord? Saan mo nakuha ang kapal na mukha mong yan? Shadow. Siya Shadow Lord. Shadow Lord. Walang alam ang hamak na ito. Bulag ang mga mata ko. Nasagasaan ko ang kapangyarihan ng Shadow Lord. Shadow Lord, kahabagan. Kahabagan, Shadow Lord. Pero kanina, gusto mo akong ipapunta sa minahan ng karbon? Walang alam ang hamak na ito. Nagsalita ng walang basehan. Sadyang mababa ang bibig ko. Shadow Lord, malaki ang puso ninyo. Ituring na lang ninyo akong hangin. Palayain ninyo ako. Ying, dahil si Ginoong Gongben ay gustong-gustong magmina ng karbon, humanap ng isang ulo na halos walang tao. Pagminahan niya yon habang buhay. Habang buhay, huwag na siyang bumalik. Shadow Lord. Shadow Lord, kahabagan. Shadow Lord, kahabagan. Shadow Lord. Shadow Lord. Shadow Lord, ang inyong lingkod na si Ying ay bumubuhos ng pagpupugay sa pagbabalik na Shadow Lord. Iniaalay ko ang isang pars ng Millennium Snowy Kilin. Upang ang kapangyarihan na Shadow Lord ay yumanig sa 4 na sulok ng mundo. Si Kinglong ay bumabati sa pagbabalik na Shadow Lord. Iniaalay ko ang isang Night Pearl mula sa silangang dagat. Upang batiin ang Shadow Lord sa muling paghawak ng Lin family at pagpaparangal sa angkan. Ang inyong lingkod na si Daich, dala ang bilyon-bilyong ari-arian ng Universal Capital, ay nagnanais maging matalas na sandata sa kamay ng Shadow Lord upang pawalain ang lahat ng hadlang. Naku po, ang underground king ng Haicheng na si Swing. Kalahati ng mga libangan sa Haicheng ay nasa kanyang kontrol. Siya pala ay tauhan ni Lin Jiaming, ang babaeng demonyong yon na si Kinsa. At ang pinakamahusay na international hitman ayon sa alamat, si Ying, ay personal niyang bodyguard pala. Sino ba talaga si Lin Jiaming? Bakit? Bakit lahat ng magagandang bagay ay mapupunta sa iyo, Lin Jiaming? Ang Lin family ay akin. Ang Universal Capital ay akin rin. Pati ang 3 babaeng yan, akin lahat. Ako ang tunay at legal na tagapagmana ng Lin family. Ang galing talaga ng kuya. Huwag kayong gumalaw. Mahal, bitawan mo ang kapatid mo. Yaozu, bitawan mo. Kapatid mo yan sa dugo. Ling Odong, ipirmahan mo sa akin ang stock transfer agreement. Ibigay mo ang Lin family sa akin. Kung hindi, papatayin ko siya. Bitiwan mo.
Boss Shadow. Paano natin harapin ang dalawang tweet na to? Kayong dalawa. Gusto niyong maging aso ni Gongben. Pagbigyan kita. Ying. Gawin mo sa kanila tulad ng ginawa kay Gongben. Dalhin sa dagat, huwag nang bumalik habang buhay. Lin Jiaming, hindi mo ito pwedeng gawin. Ako ang stepmother mo, siya ang kapatid mo. Papa, sagipin mo ako. Mali ako, alam ko na ang pagkakamali ko. Papa, Hindi mo ito pwedeng gawin. Papa, Jiaming, ngayon natanggal na ang basura. Sa Haicheng, wala nang makakapigil sa atin. Kuya, ako. Ang nanay ko at ang second brother ko, ang sama nila sa'yo. Hindi mo naman ako kakagalitan o iiwan dahil doon, di ba? Taang bata, ikaw pa rin ang mabuting kapatid ko. Basta't hindi mo sasaktan ang Lin family, ikaw ang mabuting kapatid ko. Ang galing talaga ng kuya, alam kong pinakamabait ka. Susunod na ako sa lahat ng sasabihin mo, kuya. Boss Shadow, tapos na ang Operation Scavenger. Ang mga tilang ng Commerce Chamber of Commerce ay ganap ng napuksa. Si Zhao Mion at si Lin Yaozu ay ipinadala na sa dapat nilang puntahan ayon sa utos mo. Bukod pa rito, ang lahat ng ilalim na operasyon sa Haicheng ay ganap ng kontrolado ng Kinglong Association. Mabuti. Boss Shadow, ang security system ay ganap ng na-upgrade. Ang Yasha Team, 24 pagkakatip ito, ang magbabantay sa iyong kaligtasan. Talagang walang pagkakamali. Napakaganda. Boss Shadow, ang Universal Capital ay nakumpleto na. Ang absolute control sa Lin Group. Lahat ng shares ng mga oposisyon ay ganap ng natanggal. Ang top 20 na kumpanya sa Haicheng ay meron tayong infiltration at shares. Ang ekonomiya ay nasa ating control. Napakagaling. Boss Shadow, Coordinate Bailing reporting for duty. Lahat ng mga industriya sa pangalan ni Mayo at ang kanyang dark network ay ganap ng na-inventory. Maaari na may pasok sa sistema ng grupo anumang oras. Lahat ng asset ay maaaring gamitin ng may-ari ng pelikula. Napakaganda. Simula ngayon, ang Haicheng ay pag-ari ng Lin. At ako si Lin Jiaming, ang inyong... Ay,